Hoy Pogi, ang bango ng isdang ito. Magkano ang isda? Hindi ito nabibili. Ipinag-ihaw ko sa asawa ko. Kung gusto mo talaga, tingnan mo ang presyo. Nakasulat sa karatula. 20 milyon. Gintong isda. Baliw. Walang lasa. Kunshan dragon isda, kayamanan ng martial arts. Kumain ka ng 10 nito. Kahit baboy ay magiging henyo sa martial arts. Boss, ipagpatuloy mo to. Dragon isda ng Kunshan Lake, mauubos lahat. Nandito na sila. Sino ang darating? Puno ng Yudo Prison, ang maalamat na Shi Deng Xian. At narito rin, ang pinakamataas, Great CS Martial Peace Lord Qin Mo. Guro, para sa iyo ang pagpunta nila. Lord Qin Mo. Noong buhay pa ang guro, sinabi niyang kulang ako sa iyong talino, kaya niya ako tinanggihan. Guro, ganoon din sinabi sa akin. Hoy, pinag-uusapan ka nila. Manood ka na lang, tigil ka dyan. Noong nabubuhay ang guro, laging nakikipagpaligsahan sa akin. Ngayong nakita na natin, si EZQ, ang henyong ito sa martial arts. Gusto mo pa rin siya? Ngayon, sasawayin kita. Ang mananalo, ang makukuha si EZQ. Qin Mo. Hideng Xian. Paalisin mo ang mga tao namin, tayo lang, ang lalaban, sang-ayon ka? Si Jay. Boss, tiisin mo na lang. Hindi ko na kaya, kayong dalawang paslik. Gusto niyo ng sampal. Boss. Guro, Panginoon, buhay ka pa. Laban pa, tama na. Ihinto na kami, hindi na muling lalaban. Sisuko na kami, pakiusap, Panginoon. Bilang pinakamakapangyarihan sa Daxia, nagpapakita kayo ng masamang halimbawa. Nag-aasal parang mga bata. Pagsasagupaan sa kalye, wala ba kayong hiya? Nagnanaas ng mga alagad hanggang sa pag-target ng aking asawa. Hindi kayo karapat-dapat, ang asawa ko. Ako mismo ang magsasanay sa kanya. Asawa mo si EZQ. Nanay, kumakalat na mga chismis. Ang kapatid ko'y isang bihirang henyo sa martial arts. Kahit ang sage ng akademya, gusto siyang maging estudyante. Pagkatapos mawala ng 3 taon, ang nagpalaki ng maraming mandirigma, ang Sage Master, ay lumabas sa pagkakubli para kunin si ZQ bilang estudyante. Higit pa siya sa henyo. Sa tingin ko siya'y walang katulad na talino ng panahon. Ang kanang ye ay anggat. Eksakto, ang ganda ng kapatid ko'y kasabay ng pambihirang talento. Sa palagay mo ba, ang sage ay may iba pang motibo? Kung ganun, hindi natin pwedeng payagan si Luchet, ang walang kwentang lalaki, na hadlangan ng pag-angat natin. Ang aming pamilya ay dating makapangyarihan. Ngunit hamina sa isang siglo, sino ang mag-aakala, magkakaroon tayo ng pangalawang pagkakataon? She, ang regalo para sa pag-aaral ng kapatid mo, handa na ba? Huwag kang mag-alala, nanay, nagawa ko na ang lahat. Mahilig sa anti-gang gamit ang master, lalo na sa porcelain ng Yuan Dynasty. Ang halos bangkarote nating pamilya ay gumastos ng 100 milyon para makuha ang kayamanang ito. Blue-white porcelain ng Yuan era. Tiyak na matutuwa ang master sa Red Along ito. Nanay, pwedeng makita? Hindi pa ako nakakita ng $1 billion na kayamanan. Mag-ingat ka. Kita, hindi ko nahulog. Ikaw ang may. Nanay, anong gagawin natin? Bukas na ang pagtanggap kay sister sa master. Nawala na ang regalo. Nanay, anong nangyayari? Ikaw, oo, sinira mo ang regalo ni ZQ. Ikaw, Nanay, tingnan mo ang ginawa mo. Nanay, ano na problema? Lucien. Sinira ni Lucien ang regalo mo.
Ate, ang asawa mong walang kwenta, takot siyang malampasan mo siya, at iwan siya. Kaya sinira niya, ang iyong regalo para sa... Lucien, dapat mas maaga kong naisip iyon. Nang tanggapin ako ng master bilang estudyante sa academy, hindi ka nagdiwang para sa akin. Sa halip, pinagpuputol-putol ang mga handog na inihanda ko para sa seremonya. Bukas na ang inaugurasyon. Paano ko ito ipapaliwanag kay master? O sa kataas-taasang soberano ng Daxia na dadalo sa seremonya? Ate, sinadya niya ito. Ang mga ginawa mo ay napakakuripot at makikitid ang pag-iisip. Nang dumating ako, basag na ang klorera. Kung hindi ako nagkakamali, sila ang may basag niyan. Walang utang na loob, 3 taon ka nang nakatira, sa pamilyang yen ang walang ambag, pinakain ka namin, ng libre sa kahabaan ng panahon, hindi ka lang walang utang na loob, nang ahas ka pang manayra. Pinagyayabang mong malaki ang halaga, ng inyong pagtuturong ito. Bakit naman sasabutahe, ng sarili mong ina ang mga plano mo? Ate, huwag mong paniwalaan ang kasinungalingan niya, siya mismo ang may basag ng klorera. Natatakot siyang masisi, kaya sinisiraan si nanay. May ay tayo. Kung ayaw mong maniwala, pwede natin. Tama na. Lucien, sinasabi mong ang nanay, kapatid, at bayaw ko ay nagtulungan laban sa akin. Lucien, ang tunay na lalaki dapat humawak ng espada at maghangad ng mga dakilang mithiin. Hindi yung magpatali sa pangkaraniwang pamumuhay na tulad mo, isang walang silbing palamunin, ni hindi mo matanggap ang mga pagkakamali mo. Kailan ka pa magpapakatao? Alam mo ba kung bakit ka piniling estudyante ni Master? Hoy, ano ba? Sa'yo ba lahat ito? Sinasabi ng lahat. Perpektong pangangatawan ni Ate CQ. Husay sa martial arts. Dahil sa aking isda. 3 taon, araw-araw kang kumain nito. Kahit ba magiging henyorita. Tama na, kahangalang dahilan, hindi ka tanggap-tanggap. CJ, aminado ako, masarap talaga, ngunit ang tagumpay ko, galing sa isda mo. Kalokohan. Isdang walang kwenta. Malamang. Nakabalinto na. Sa ganitong parata. Tapos na usapan. Lucien, maghiwalay na tayo. Plano mo na pala ito. Kakabanggit lang ng tagumpay mo. Gusto mo nang iwan ng asawa na sumuporta sa'yo, di ba? EZQ, ikaw. Mabuti. Sige na nga. 1-0 milyon dito. Kompensasyon mo, pag-ingatan mo, hanggang sa huli. Bukas, sa seremonya mo, matatanggap mo, diborsyong pipirmahan. Maiintindihan mo, bakit ka pinili ni Master. At kayong lahat, bukas makikita nyo, mga pinagsisilbihan, ng Daxia. Paano sila, luluhod sa harap ko. PFFE. Ikaw, madali lang magsalita. Bakit sila luluhod? Walang kwenta. Ito siguro, panghihinayang niya, para magpakitang gila. Nagpapakita ng paggalang ang alagad sa guro. Tumayo ka. Guro, hindi ko maintindihan kung bakit hindi mo sinabi sa asawa mo na ikaw ang guro ng akademyang ito, ang naghubog sa di mabilang na dakilang tao, at ang pantas ng mga pantas, ikaw ang sa Daxiay, walang duda na pinakadakila. Hindi mo mauunawaan. Nais ko ang dalisay na pagmamahal na walang makamundong hangarin. Akala ko, iba siya sa iba. Ngunit lumalabas, ako pala'y nagkakandara pa. Guro, narito na si Binibining Yeziq, naghahabol siya ng kapatawaran. Papasukin mo siya. Ang iba'y maaari nang umalis. Patawarin ninyo ako, guro. Naghanda ako ng yuan dinas, asul at puting banga, bilang pasasalamat sa pag-aaral. Ngunit sinadyang sirain na, hamak na tampalasan. Hamak na tampalasan. Sinira niya. Sa totoo lang, asawa ko siya. Ngunit mapanatag kayo, guro. Naghahanda na ako. Nahiwalayan siya. Dahil dito. Tumayo ka. Wala akong interes sa mga usapin ng pagsasama ninyo. Guro, nagkakilala na ba tayo noon? Marahil, Guro, gayon pa man, ako'y maghahandog ng bagong handog para sa pag-aaral. hindi kailangan. Ang mga handog mo ay hindi ko pinapahalagahan. Subalit tungkol sa mga handog. Sa iyong pagdiriwang ng pasukan, ako ang maghahanda ng handog para sa iyo. Matutuklasan mong ito'y lubos na kasya siya. Talaga? Masyado po kayong mabait. Hindi lang ako pinatawad, kundi may handog pa. Kung wala ng ibang bagay, maaari ka nang umalis. Guro, kami ng lalaking iyon ay hindi pa nagkatuluyan sa kasal.
Nabalitaan mo na ba? Ang CEO ng Tenglong Group, Tenglong, na nawala noon pang 3 taon ay babalik na. Hindi ko maintindihan kung paano si Lindsay, na walang kahit anong kakayahan, ay naging assistant ng C. 3 taon nang hindi nagpapakita, pero siya'y patuloy na sumasahod kahit hindi nagtatrabaho. Hindi ba halata? May koneksyon siguro siya. May chismis na. Direktang inatasan siya ng mas mataas. Wala na bang trabaho kayong dalawa? Lumabas kayo riyan. Maligayang pagbabalik, CEO. Ha 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 ha. Hi, ha ha, ha. Tatlong taon kang nawala, bilang isang boss na laging wala. Ngayong diborsyado ka na, naalala mo ang iyong $1 billion na imperyo? Sige po, boss. Oo nga pala, paano na ang hipag mo? Pag-uusapan nga pala, siya na ngayon ang personal mong sekretarya. Papaalisin na ba natin? Hayaan natin magbunga. Boss, hindi ko inakala na ang isang kagaya mong pambihira. Iniisip ko kung anong klaseng babae ang CEO ng Tenglong Group, Tenglong, ang magiging interesado. Mabuting makita kayo, sir. Paumanhin, hindi ko sinasadya. Bakit ka nandito? Bakit naman hindi ako dapat? Anong ginagawa mo rito? Hayaan mong linawin ko. Walang kahit kititing na tsansa sa pagitan mo at kapatid ko. Yang kasal ninyo ay tapos na talaga. Ayusin mo ang coat ko, at bigyan mo ako ng tubig. Akala mo kapatid na kita sa batas. Noong buhay pa siya, tiis lang ako sa'yo. Ngayon, wala kang silbi sa akin. Lumayas ka. Dito na ako magtatrabaho. Gusto mo umalis ako? Dito pala kayo nagtatrabaho. Nag-a-apply ka ng trabaho. Dapat sinabi mo agad, gusto mo ba ako maghanap ng trabaho sa Dragon Rice? Makinig kang mabuti. Ako na ngayon ang personal na sekretarya dito. Ang posisyon ko ay direktang inayos ng CEO mismo. Pangalawa lang sa CEO. Sa lahat ng empleyado, kailangan mo ba ng tulong sa trabaho? Madali lang yan. Nagtataka ako, anong posisyon ang ibibigay ng hipag ko para sa akin? Pag-isipan muna. Alam ko na. Kailangan dito ng tagalinis. Simpleng trabaho. Maglinis lang ng CR araw-araw. Magkano kaya? 3,000 yuan kada buwan. Akala ko, pinakitunguhan ko ng maayos ang pamilya mo. Ginawa kitang assistant ng C. Binigyan pa ang nobyo mo ng posisyon sa pangunahing departamento. At ganito ang pagganti mo sa akin. CJ, gusto mo maglinis ng C. Lilinisin mo ang lahat dito. HMP. Katawa-tawa ka. Ang posisyon naming ni Abin ay direktang galing sa CEO. Ang yabang mo naman. Ang posisyon ko ay direktang inatasan ng CEO ng Tenglong Group. Akala mo ba, ikaw ang CEO ng Dragon Rice? Tulong. May humihingi ng tulong. Panghaharas. Guardia. Anong nangyayari? Biao, tingnan mo. Humingi siya ng trabaho. Ayaw ko. Sinubukan niya akong manyakan. Gago ka. Hindi pa ako nakaranas. Nang kahihiyan mula sa basura, lampas ka na sa lahat, hindi na makatao. Di mo nagamit ang koneksyon. Ganito na lang ang gagawin. Hinala ko. Hindi lang pambabastos kay Yeshi. Nagnakaw ka rin ng confidential na datos. Ipapaaresto kita. Ngayon din. Gusto mo balikan kapatid ko? Panaginip lang yan. Mabubulok ka. Sa bilangguan. Ningzu, tipunin mo mga tauhan mo at pumunta ka rito sa 3 minuto. Lu Chen, aaminin mo ba ang sala mo? Anong krimen ang nagawa ko? Kayong mga tao, ang nagsabit ng walang batayang parata. Ang humila sa akin dito, walang ebidensya, walang wastong proseso. Gusto nyo akong hatulan? Ganito ba magpatakbo ang bilangguan ng Yaudo? Alam ba ito, ng warden niyong si Kidengsia? Maliliit na sangay lang, ng bilangguan ng Yudo ito. Wala dito, jurisdiction si Warden Chi. Ikaw naman. Ipinadala ka mismo, ng Dragon Rice Group. Sapat na yun, para hatulan kang mamatay. Naniniwala ako, hindi magtatagal, darating ang mga tauhan ng Dragon Rice para sunduin ako. Kontaken. Lahat ng nangungunang law firm sa mundo, mag-alok ng walang limitasyong bayad. Dapat makarating sila sa huwa ngayong araw. At sabihin sa legal team na iwanan lahat ng trabaho. At samahan ako sa bilangguan ng Yudo. Opo. Commander, nakahanda na ang Godslayer Squad. Malapit nang bumagsak ang imperyo ni Kidengsian, ang lakas ng loob nila. Ipadala ang utos ko, tawagin ang 10 dakilang mandirigma para salakayin ang Yodo Prison ngayong gabi. Opo. Ayaw pang aminin bago mamatay, hindi pa rin naamin. Mga gwardya, kunin ang mga kagamitang pampahirap. Gumagamit ng iligal na paraan kapag nalaman ito ni Warden Kidengsian, mapuputol ang ulo nyo. Anong ginagawa mo?
Ang warden namin ay tagapagtanggol ng imperyo ng Daksha. Maghihimagsik kayo, naghahanap ng kamatayan? Kapitan, may emergency report. Huwag magpanik. Magsalita ng maayos. Sabihin mo na. Isang hukbo ng mga abogado, daan-daan ang bilang, mula sa Dragon Rice Group ang pumaligid sa bilangguan. Ha ha ha. Wala na kayo. Gagapusan kayo ng Dragon Rice ng lubusan. Kapitan, may problema ulit. Si Panginoong Wuan, Chinmo, kasama ang 10 dakilang mandirigma ay pumaligid sa atin. Magkaaway noon pa man. Si Chinmo at Warden naghahanap siya ng dugo. Sir, pinuno ng Shadowgate mula Hua, British Holy Knights, European Royal Court, at 12 dosenang dayuhang bayani ang paparating sa Yudo Prison. Anong nangyayari? Tawagin agad si Warden Chi. Di na kailangan. Nandito na ako. Huwag na. Narito na ako. Isang simpleng bagay lang. Hindi dapat istorbohin ang isang tulad mo. Aray, gusto mo bang mamatay? Nahawakan mo pa ang dakilang Lord na ito? Panginoon ko. Hindi ko maintindihan ang sinasabi ninyo. Sino pong dakilang tao ang tinutukoy ninyo? Sa aming Shadowkeep Prison. Sino talaga ang hindi kayang abutin? Pagbati, Master. Nabigo akong disiplinahin ang mga tauhan ko. Patawarin ninyo kami. Panginoon, tiyak po kayo nagkakamali. Ang walang kwentang lalaking ito ay minarkahan na mismo ng Tenglong Group. Ang kapal mo. Bastos ka ulit sa aming guro. Mamamatay ka. Siya ang tagapagtatag ng Tenglong Group. Ngunit ang titulong iyon ay kulang kumpara sa iba niyang pagkakakilanlan. Nagturo siya sa daming alamat, ang kataas-taasang pantas. Kahit si Lord Wuan Chinmo at ako ay dapat magpakita ng lubos na paggalang. Tawagin siyang Master. Kung gayon, ang mga puwersa ni Lord Wuan, legal na pangkat, at banal na mandirigma. Lahat ay para sa ating Panginoon. Ngayon sabihin mo, sa harap ng iyong warden, kukondenahin mo pa rin ba ako? Awa, Panginoon ko. Ang bulag na tanggang ito, nakikiusap sa kataas-taasang pantas. Iligtas ninyo ang walang kwentang buhay na ito. Pabarin mo ang uniforme mo at pumunta sa Judgment Hall para humarap sa parusa. Umalis ka na. Panginoon. Master, seremonya ng pag-aaral ay magsisimula na. Hindi ko maintindihan. Bakit ipinipilit mong kunin siya bilang estudyante pagkatapos ng kanyang pagtrato sa inyo? Siguro panahon na para tapusin na ang kabanatang ito. Ezekiel, umaasa akong magugustuhan mo ang napakagandang aking inihanda. Ezekiel, maawain ang master. Pero bilang mas nakatatanda, hindi ako magpapakita ng kahinaan. Ihanda mo na. Ngayong gabi, gagawin kong katatawanan si Ezekiel sa kanyang inisiasyon. Ang guro ng akademya, di kumuha ng estudyante sa loob ng 3 taon. Ang pagpapasya niyang tumanggap kay Miss Ye bilang alagad, nagpapakita ng mataas na pagtingin sa kanyang talino. Bawat dalubhasa sa Daksha ay nakatanggap ng gabay mula sa guro. Sa ilang pagkakataon, ang magiging elite circle ng Daksha ay tiyak na magkakasama kayo. Salamat sa inyong suporta. Susikapin kong parangalan ang mga turo ng Ang angkan ng mga Ye, dating makapangyarihan sa martial arts. Ngunit bumagsak isang siglo na ang nakalipas. Hindi ko inakala na tayo'y muling babangon. Pagpalain ang angkan ng mga Ye. Congratulations, Miss Ye. Tita Ye, hindi po tama yan. Anong mali? Hindi biyaya ng langit. Ang ganda ni Ate CQ, at pambihirang talino. Ang hamalina sa guro. Sinong lalaki ang di mabigani sa kanya? Kahit na, ang iginagalang na guro ay tiyak na may nararamdaman para sa kanya. Ohahaha. Bing. Ano ba ang ibig mong sabihin? Ma, may punto si Abi. Di ba nabanggit ni ate na may plano ang guro na ibigay sa kanya ng espesyal na regalo? Kailan pa naging guro ang nagreregalo sa estudyante sa inisyasyon? Ate, kung kayo ng guro ay magkaroon ng romansa, ito ay magiging isang alamat sa buong Daksha. Tama. pero nung nakilala ko ang guro, malayo ang kanyang pakikip. Dahil lang yan sa walang kwentang si Lucien na nagpapatagal sa pag-areglo ng diborsyo, legal pa rin kayong mag-asawa. Ate, kapag ikaw ay nakalaya na, ang lahat ay mauunawaan na. ZQ, dapat mong bilisin ang proseso ng diborsyo kay Lucien. Pagkatapos ng handaan, pumunta ka agad sa opisina para Sandali lang po kayo. Magsisimula ang handaan. Pagdating ng guro, pwede nang tumigil sa paghihintay. Senior Zuki, bakit ka nandito? Di ka pa alagad niya. Huwag mo ako tawaging senior. Naiintindihan ko. Ipagkala ang inisiasyong ito ay nakansela na. Itinatakwil ba ni Sage Master si EZQ? Hindi niyo to pwedeng gawin. Gusto ko siyang makausap. Narito ang numero niya. Tawagan mo na. Kung gusto mo, maaari kang tumawag anumang oras. Sumawa sa kanya dito. Hello. Ang numero na iyong diala ay kasalukuyang hindi magagamit.
Pinili ni Master Fu upang kunin ako bilang kanyang disipulo. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatan? Ang Master Fu ay nanirahan sa pagtalikod sa loob ng 3 taon. Lahat ng kanyang mga gawain ay pinamamahalaan ng akin. Ngayon sabihin sa akin, qualified ako o hindi. Ano ang tinitin mo? Lumabas, lahat kayo. Umalis ka agad. Ito ang Daxias, top war goddess. Ang mga namatay sa kana, bilang sa 10,000. Maghintay, huwag pumunta. Makarating ang Master Fu sa ilang sandali. Ito ay digmaang goddess Zu. Kung ito ay drags on, ikaw at Sister ZQ, maaaring maging magkakapatid na martial. Hindi ba dapat nating isave ang mukha? Dapat ba nating lumakas ang tensyon? Kung paano? Ano ang status ng iyong kapatid na babae? Upang humingi ng aking respeto, ang aking reputasyon ay forged sa pamamagitan ng mga labanan sa ang iyong kapatid na babae. Claim sa pabor ng mas, iyon lamang ang kanyang claim sa status. Nang walang kanya, wala siya. Digma ang Goddess Zu. Bagaman ikaw ang aking senior kapatid na babae, ang bagay ngayon nangangailangan ng iyong paliwanag. Para sa Master Fu na pabor sa iyo at alagaan ka, ang iyong pribilehiyo. Gayunpaman nagpapakita ka ng walang pasasalamat. Nasugatan mo ang kanyang puso. Hindi ko alam kung bakit. Nais pa rin niya bilang kanyang alagad. Maaari mong pag-tread maingat. HMPH. Ano ang digmaang Goddess Zu? Ibig sabihin nito. Hindi ba ito malinaw? Si Master Fu si Sister ZQ, para sa hindi diborsyo na walang halaga na tao. Kaya ngayon, siya ay galit. Kapag ang digmaang goddess ay nagsalita mas maaga, babala niya si Sister ZQ. Ang damned no alor. Hindi man kasalukuyan, ngunit siya tarnishes ang aming pamilya ye. ZQ. Kung bind mo sa kanya, o hawak ng isang talam sa kanyang leeg, puwersa Lucien, upang mag-sign ang mga papel ng diborsyo. Ano, shut ang iyong bibig, na maganda para walan, ay talagang kasangkot sa digmaang goddess. Guro, patawarin mo po ako. Ako po mismo ang nagpasya. Pinawalang bisa ko ang seremonya ng angkanye. Handa po akong tanggapin ang parusa. Tama na, kopyahin mo ang Tao Te Ching ng 1,000 beses. Ihanda mo sa akin pagkatapos. Opo, Guro. Umalis na tayo. Tiyak binasag niya ang usapan sa harapan ni War God Zu. Ang lalaking ito na si Lucien, nagpapanggap sa harap ni ZQ. Akala mo kung sino. Ngayon naman patago siya. Nagsipsip kay War God. Nay, hindi natin dapat palampasin ito. Hanapin natin. Yang tamad na si Lucien. Tama, Ate Zik, ngayong araw na ito, hahatulan tayo ng guro. Tayo na. Umalis kayo. Lucien, walang utang na loob. Huminto ka dyan. Lucien, 3 taon na ang nakaraan. Ikaw ay inaakala ng patay. Ang lolo ni ZQ, ang nagkupkop sa iyo. Ipinakasal ka pa sa kanya. Ito ba ang iyong pagturing sa pamilya namin? Ang lolo mo ang nagligtas sa akin. Nagpapasalamat ako, ngunit nagawa ko na ang lahat para sa angkanye sa mga nagdaang taon upang mabayaran ang utang na loob. Sa bagay na ito, malinis ang aking konsensya. Isang tamad na walang trabaho, na tulad 3 taon, wala kang ginawa, kundi mangisda, kumain, at matulog. Nagawa mo ba kahit minsan ang tungkulin mo bilang asawa? Nagsikap ka na ba kahit para maging mabuting asawa? Hindi ko inakalang sa paningin mo, sa loob ng mahabang panahon, ganoon pala ang tingin mo sa akin. Si Ate ZQ natin, bay may pagkakamali man lang, isang walang kwentang, tambay ka lang sa kanal, na walang patutunguhan. Anong karapatan mong gambalain ng ate ko, kung hindi ka naging matigas ang ulo, na ayaw makipaghiwalay? Ang pagtitipon ng master, hindi dapat nakansela ngayong gabi. Ikaw, Ang angkanye ang nagligtas sa akin. Pinitiis ko ang kanilang salita. Pero sino ka ba talaga para manghamak sa akin? Ate ZQ, hinaampes niya ako. Dapat mo akong ipagtanggol. Tama na, Lucien. Mababatuhan ka man sa salita ni Shenbing, pero totoo namang ang kanyang sinasabi. Ikaw nga talaga'y isang tipak na, walang kwentang puti. Sa sariling pagsisikap ko, tinanggap ako ng master. Ikaw naman, wala kang pinagbago sa mga taon. Walang pagsisikap, hindi mo na ako kaya pantayan. Ako ba ang walang kwentang puti na di mo abutin? Ezekiel, nagbago ka na. Hindi ako nagbago. Siguro, hindi ko dapat pumayag. Napakasalan ka. Naisip mo ba kung bakit talagang pinili ng master na maging estudyante ka? Alam ko ang dahilan. Sa husay ko sa martial arts, sa dalisay kong katawan, ako ang henyo. Ang angkanye ay humina ng ilang dekada. Aminado ako na ang pagsunod sa master, ang daan ko sa tagumpay, kailangan kong samantalahin ito. Ang paghihiwalay sa iyo ay hindi pagkakamali, wala akong kasalanan. Lucien, hindi mo ba nakikita ang lugar mo? Isang lalaking taga-alaga lang sa bahay. Naluto't linis lang ang alam. Ay pabigat sa ate ko. Kung ako sa iyo, ako na mismo ang hihiwalay. Huwag kang maging hadlang. Wala kang alam. Akala mo ba, tanggap ang ate dahil sa kanyang peking talento? Ang kapatid mo'y wala nang kinain kundi kunsyan dragonfish araw-araw. Ngunit ang aking great siya, isa ito sa mga bihirang martial treasure. CJ, ngayong umabot na sa ganito.
Walang kwenta ang mga salitang ito. Pagod na ako, umalis na tayo. Lucien, hinto ka dyan. Akala mo ba talaga? Si Senior Sister Zuki, may panahon pa sa'yo, estado at posisyon, talento at kakayahan. Alin sa apat na ito, ang meron ka, naniniwala ka ba talaga? Sapat ang charm mo para makuha ang atensyon ng Diyosa ng digmaan. Iba ang tingin niya sa'yo, wala ka bang konti pakiramdam sa sarili, ginagamit ka lang niyang laruan. Pagsawa na siya sa'yo, parang basura, itatapon ka na niya. Hindi ko inakala. Ganyan na pala ang tingin mo sa akin. Yan ang opinyon mo tungkol sa akin. Kung may konting, hiya ka man lang, humanap ka ng simpleng babae at mabuhay ng tahimik. Sa ganoong paraan, baka sakaling magkaroon ako ng respeto kesa sa pagiging salalay sa kapangyarihan ng iba, maging plaything ng mayaman. Lucien, ikaw talaga ay lalaking umaasa lang sa babae. Walang kwentang palamunin habang buhay. Ate, huwag mo na siyang isipin. Baka naman, mayabang na sa sarili. Yizikyu, alam mo ba, ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay mo, alam mo ba kung ano? Alam ko. Ang hindi mo paghihiwalay sa walang kwentang lalaking yan. Mali ka. Si Ginoong Lu, ang dakilang lalaki sa mundo. At ikaw mismo ang nagtulak sa kanya. Diyosa ng digmaang Zu. Malakas ka nga sa martial arts. Pero ang taste mo sa lalaki. Napakasama, si Lucien sa aming pamilya 3 taong nakitira ng libre. Anong klaseng tao siya? HMPH. Akala mo hindi ko alam. Diyosa ng digmaang Zu. Kahit naghahanap ka ng toy boy, huwag kang magpakadesperada. Ang lalaking tulad ni Lucien, kahit itapon mo sa kalsada, walang babae ang gugustuhin siya. 3 taon sa pagsasama. Bukod sa magaling siyang magluto, ang lalaking yun ay isang walang kwentang tao. Senior sister, payuhan kita, lumayo ka sa lalaking yun. Parang malagkit na panot siya. Kapag dumikit siya, baka matulad ka sa akin. Puno ng pagsisisi, kaya ako, may payo rin ako para kung hindi mo, makikiusap kay Ginoong si Master Fuzzy, hindi ka tatanggapin bilang estudyante. Dahil lang kay Lucien, ang laruan mo, kakampihan mo siya, at ang ginawa, ikinansela ang aking pagtanggap, hindi ka ba natatakot? Sa galit ng Master, edi isumbong mo ako, sa Master. Nasa, Kingston Pavilion sa itaas, sakto ang may malaking handog siya para sa'yo. Ikaw, hindi ka nagsisinungaling, para saan pa ako magsisinungaling? Huwag kang mag-alala, paninindigan ka ng master. Kapag nakausap mo siya, ipaliwanag mong hindi ikaw ang ayaw makipaghiwalay sa walang kwentang Lucien. Siya ang ayaw. Tandaan mo ito. Naunawaan ko, ina. Walang utos ang master. Mga papasok ng walang pahintulot ay papatayin. Ako si Ezekiel ng Angkanye, napiling alagad ng master. Ipaalam mo ang pagdating ko. Walang direktang utos. Walang makakadaan. Master, ako po ang alagad ninyong si Ezekiel. Bigyan niyo po ako ng permiso. Yizikyu. Bakit siya narito? Hindi na importante. 3 taon, panahon na para tapusin ang kalokahang ito. Papasukin mo siya. Oo. Salamat, guro. Ang silwetang ito, bakit kahawig ni Lucien? Impossible. Nag-iisip lang ako ng sobra. Sa ganitong oras, anong dahilan ng pagpunta mo? Nakikiusap akong tanggapin mo akong estudyante. Kung tatanggapin mo ako bilang estudyante, gagawin ko lahat ng iyong utos. Kahit magsilbi bilang katulong, ako ang tutugon sa lahat ng pangangailangan mo. May pambihira kang talino. Maraming gustong magturo sa'yo. Marami kang mapagpipilian. Bakit ako ang pinipili mo? Sabi nila ikaw raw, ang pinakamalakas sa Great Sia. Ako si Ezekiel. Naghahanap lang ng pinakamalakas na guro. Pakiusap, tanggapin mo akong estudyante. Yizikyu, alam mo ba, ang lalaking nasa harap mo, ang pinakamalakas na mandirigma, ay siya ring lalaking itinuring mong duwat walang kwentang asawa. Gaano ba kahalaga ang maging pinakamalakas? Kung ang payapang buhay ay mas gugustuhing mamatay, kaya isusuko ko lahat. Pati ang aking pag-aasawa. Ang simpleng buhay na hinahanap ko ay walang halaga, sa kanyang paningin, walang kwenta itong lahat. Sige na nga, tatanggapin kita bilang personal kong estudyante, simula ngayon. Salamat po, guro. Kanina pa, nabanggit ng ate sa akin. May regalo ka para sa akin. Ano iyon? Wala ka bang anumang sasabihin? Ginoong Xi. Hindi ko inakala na iyong aayusin ang usaping ito para sa akin. Sa inyong kapangyarihan, mapipilitang lumagda si Lucien nang walang reklamo sa kasulatan ng diborsyo. Malaya na sa pabigat na iyon, makakapagtuon na ako ng buong puso sa pagsasanay kasama ninyo. Sa paningin niyo, pasan lang ba siya? Masyadong matalas ang salitang pasan. Pero hindi na siya makasabay sa aking pag-unlad mula ngayon sa pagsasanay ko sa ilalim. Tadhana kong magpakadakila. Mananatili siyang karaniwan. Walang ambag sa aking paglalakbay. Tadhana natin, magkalayo ng tuluyan. May iwang pagmamahal sa 3 taong pagsasama. Pagkatapos ng matagal na panahon, wala ka bang tunay na nararamdaman para sa asawa mo, kahit kaunti? Meron noon. Ngayon puro pagkasuya na lang. Ang anumang pagmamahal ay namatay sa loob ng 3 taon ng kanyang katamaran. Wala nang natira ngayon, pero hindi na iyon mahalaga. Kung ikinabubwisit ninyo, hindi ko na siya muling makikita. Ang inyong relasyon ay walang saysay sa akin. Siyempre naman,
Bakit magsiselos ang isang Diyos na tulad ni sa isang hamak na taong karaniwan? Ano ng kapal ng mukha mo? Guro at estudyante lang tayo. Maging alam mo ang iyong lugar. Opo, guro. Guro, bakit ba laging may suot na maskara sa ating mga pagpupulong? Maaari ko ba makita ang inyong mukha? Ano ba ang itsura ninyo? Yamang hindi kayo tumututol. Ituturing kong pahintulot ito. Lumampas ka na. Sa susunod, wala kang kahabagan sa pagpapatupad. Alam ni ZQ ang kanyang pagkakamali. Pakitanggal po sa akin, Panginoon. Ihanda mo ang divorce papers mo. Lumabas ka. Opo, Panginoon. Boss, makalipas ang ilang araw, birthday banquet ng matandang Panginoon, iyong pinag-utusan kami noon. Kumuha ng 10 bilyon na order mula sa Teng Long Group bilang regalo sa kanyang kaarawan, Ngayon, agad kang magdi-divorce. Kay Binibining Ye, makakamit pa ba ang 10 bilyong order? Kung magkagayon, Bakit naman hindi ito maging totoo? Noong labanan sa Zulu, malubha akong nasugatan at nawalan ng malay. Iniligtas ako ng matandang Ginoong Ye. Ang 1 bilyong order na ito ay huling pagtupad ko sa kanyang kabutihan. Bing, totoo ba ang sinasabi mo? Ang Tenglong Group ay talagang magbibigay sa pamilyang Ye ng 10 bilyong order. syempre, totoo ito. Bukod pa riyan, ang 10 bilyong order ay ibibigay sa kaarawan ni Ginoong Ye sa kanyang birthday banquet bilang regalo sa kanyang kaarawan, Ngunit bumalik ang sakit ng lol at nasa hilik na siya ngayon. Itutuloy pa ba ang handaan? Oo, bakit naman hindi? Kunin muna natin ang 10 bilyong order mula sa Dragon Rice Group pagkatapos ay pag-uusapan natin. Tita Ye, ilang araw ko nang pinagpapatakbo ang 10 bilyong order na ito sa nakaraang mga araw. Tingnan ninyo ang payat kong mga binti, muntik nang mawala sa pagpapatakbo. Ang galing mo. Nakahanap ng napakagandang manugang para sa pamilyang Ye. Sabi nga nila, di mag-aral, magsanay sa martial arts. Ang kapatid mo, baguhan pa lang sa larangan ng martial arts. At kailangan niya ng pondo ngayon. Narito ako, upang magpasalamat para sa kapatid mo. Ay, Tita Ye, huwag po, maupo po kayo, haha. Bilang magiging manugang ng pamilyang Ye, trabaho ko po ito, nararapat lamang. Hindi ako tulad niyang walang kwenta, hahaha. Bing, nais pa rin ni nanay na lubos kang pasalamatan kapag natanggap na ang 10 bilyong order sa Tenglo. Paghahandaan natin ang kasal mo at ni Shi. Tuparin natin ito. 3 taon, sa wakas, nakuha ko si Yeshi. Nakakahinayang. Noon pa man, dahil lahat yon kay Lucien na walang kwenta. Kung hindi, si Yeji Kiyo, ang magandang babaeng ito, ay siguradong akin na. Anong iniisip mo? Naisip ko lang. Si Lucien na walang kwenta, pagkatapos makuha si Ate Jikiyo, ang napakagandang babae, ay hindi pa rin kontento, ayaw pa rin magbago, walang ginawa kundi tamad-tamad, naghihintay mamatay. Bakit mo binabanggit ang malas na yon? Masamang swerte. Ang malas na sinasabi ninyo, ang nagdala sa pamilyang Ye ng 1 bilyon. Ang malas na palagi ninyong binabanggit, ang siyang nagdala sa inyo, Ye family ng US dollars 1 na kasunduan. HMP. Si Bing mula sa Departamento ng Negosyo ng Tenglong Group ang kumuha ng malaking kontratang ito sa kanyang sariling pagsisikap. Anong pakialam mo? Mahilig ka talaga mang-agaw ng tagumpay ng iba. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng taong walang hiya na tulad mo. Ano, masama bang tawagin kang malas? Ngayon, pagkatapos hiwalayan si ZQ, ang magiging manugang ko ay agad nagdala ng $10 billion na kontrata. Kung hindi ka malas, ano ka nga ba? Hoy, walang kwentang tao. Laging nagnanakaw ng mga tagumpay ng iba, kagalang-galang na magnanakaw. Kaya ka iniwan ni CQ, sa katangahan mo, karapat-dapat ka dyan. 3 taon ko ng biyanan, ang inintindi ko. Ngunit ikaw, paano mo ako gagalangin? Ang kapal mo. Ikaw, Ate CQ, sinaktan niya ako. Lucien, paano mo siya nasaktan? Si Bing ang nagdala ng US dollars 1 na kontrata sa ating pamilya. Siya ang bayani natin. Ikaw, 3 taon tayong kasal. Ano ang naibigay mo? Sa pamilyang ito, pangingisdala at paglilinis ang ambag mo. Wala kang silbi. Kung may naambag ka, kahit kaunti man lang. Hindi ka sana kinalulungkot ng pamilya at hindi kita hiniwalayan. Walang ambat. Ang malusog mong pangangatawan, saan mo nakuha ang US dollars 1 na kontrata ng pamilya Ye? Ako ang dahilan. HMP. Huwag mong sabihin, naging matalino kapatid ko, sa pagkaing isda mo, walang kwenta mga isdang yon. Bing, bayaran mo na ta. Magkano? Magpresyo ka. 3 taon, kumain ang kapatid mo ng 1,000 kong isda. 50 bawat isda, 200 milyon bawat isda. Kabuang US dollars 200 Bayaran mo. 200 milyon. Para kang nanghahablat ng pera ko. Lucien, pigilan mo na ang kalokohang ito. Sabihin mo ng pera ang habol mo. Kung katamtaman ang hilig, baka ibigay ko bilang kabayaran. Sa mga taong pagsisilbi, sa angkanye, paglalabat, pagluluto ang inyong ambag. EZQ, hindi ka na naniniwala sa akin. Ang paniniwala mo'y nakapako sa sarili mong haka-haka. Hahaha, Tia Ye, etong lalaking ito, nang iniwan ni CQ parang, sira na ang bait. Makinig kayo.
Kung pera ang gusto nyo, walang makukuha dito. Sayang lang ang oras. Sa kawalang hiyang ito, lilisan ba kayong mag-isa, o ipapalabas namin kayo? Lu Chen, umalis na kayong marangal. Lagdaan na ang diborsyo. Tigilan nyo ang kapatid ko. Yamang naging. Alaga na kayo ni General Zhu. Manatili kayo sa tabi niya. Layuan nyo siya. May sakit si Lolo. Bisitahin ko lang siya. Ang matanda ay, hindi tumatanggap ng bisita. Baka may dalang mikrobyo. Kayong nakakahawa. Walang makikita dyan. Panaginip lang yan. Dati tayong mag-asawa. Huwag nyo itong bulantangi. Umalis na kayong tahimik. Huwag nyo kaming pilitin. Sa kaarawan ni Lolo, dadalhin ko ang $US isa 0 bilyon na kontrata. Sana hindi kayo matako. Nahadlangan ako. Pagdating noon, Ate, may masamang kutob ako kay Lu Chen na tiyak na may masamang balak yan. Sa tingin ko nagsusumikap siya. Sirain ang birthday banquet ni Lolo. Baka hindi naman. Iniligtas naman siya ni Lolo noong ng 3 taon. Ate Z, kilala ko mga ganyang klaseng tao. Matapos mong iwan, nagdaramdam na siya ng todo. Baka siya ang nasa likod ng pag-uudyok kay Zhu Zonshen na sirain ang initiation ceremony mo. Ako na ang bahala dyan, ate. Magpapadala ako ng mga tao para bugbugin siya at turuan ng leksyon. Sige, Bing, ikaw na ang bahala sa bagay na to. Hahaha. Bing, ordinaryong tao lang naman si Lu Chen. Huwag mo namang sobraan. Huwag kang mag-alala, Ate CQ. Iipitin ko lang ng mga ilang araw sa kulungan. Pagkatapos ng handaan, pakakawalan naman natin siya. CJ, naniniwala ako sa'yo. Hehe. Gawin mong tama. Eto tong si Lu Chen. Paulit-ulit na humihiya sa akin. Ngayon, sisiguruhin kong hindi siya makakaalis ng ganon-ganon lang. Lu Chen, lumabas ka. Naririnig mo ba ako? Sinundan kita hanggang dito. Huwag kang magtago. Lumabas ka na. Mukhang kulang pa yata sa paglilinis ng Cob-Atas si Shen Bing. Gusto mo bang tawagin ko ang Dragon Rice Group para dyan? Isang simpleng tao lang naman, ang di dapat pansinin. hindi na kailangan. Tiniis ko tong tao na to sa loob ng 3 taon, sa tahanan ng mga ye. Tamang panahon para mailabas ang galit ko sa kanya. Lumabas ngayon, o basis ko ang bintana. Alam ko ang kotse na ito. Hindi mo. Magbabayad ka para sa pinsala. Maaari mo bang bayaran yon? 3 segundo. Kung hindi ka makalabas, nagbabawal ako. Boys, kumuha siya. Ang pump na ito ay may ilang mga paglipat, HMPH. Ang dalawang ito ay gastos ko, isang kapalaran mula sa PUSA. Upang makakuha, ngayon ay matutuon ang iyong aralin. Manatiling pabalik, huwag mas malapit. Panatilihin ang iyong distansya. Oh. Hey. Ako kasama ang Tenglong Group, to which ako at magsisisi ka ito. Tenglong Group, gumagamit ng aming reputasyon upang kulod sa mga tagalabas. Paano ka talaga? Hayaan mong sabihin sa'yo. Tenglong din ako. Anong kalokohan? Hindi ito ang aming security teams. Tinawag ba sila ni Yexi? Oh. Brad, narito ang aking backup. Ha, Paano mo alamin kasama nila? hindi ang aking mga tao. Kanino si... Makinig kayong lahat, mga miyembro ng Dragon Rise. Giveaway natin ito. Durugin ang mga buto niya at aipakin sa mga aso. Sigurado ka bang ako ang may iwan ng pilay? Mag-isip ka ng 2 beses, punyeta. Nagsasalita ka pa, habang nakabantay ang kamatayan. Alam kong matapang ka. Ano, akala mo kaya mo, harapin ang Dragon Rise Group ng mag-isa? Gago. Dragon Rise, tandaan nyo ang mukhang ito. Isaksak sa utak nyo ang mukha niya kapag binigay ko ang Senadorios. Wala siyang matitirang bakas. Kawawa naman, ito ang nagiging resulta. Kapag hinawi mo ako, huling pagkakataon ano, ang pinakamalaki mong pagkakamali? Ano? Pagkakamali ko, pagkukulang sa pagkilala sa akin, Dragon Rise ang kinakalaban mo. Alamin mo ito, ang nakikita mo rito ay, dulo lang ng malaking problema, libo-libo ang handang. Maglibing sa iyong buhay. Lulunurin ka namin sa laway. Natatakot ka na ba? Nanginginig ka na? Sa totoo lang, nanginginig nga ang tuhod ko. Huli na para matakot. Ang mga tauhan ko ay, mga dalubhasang mandirigma, hindi mga bagitong. Nagpapanggap na matapang, madali lang durugin ang isang ipis kaysa sa pagpuksa sa'yo. Tama na ang salitaan. Tapusin na natin ito. Ihanda mo na ang lakas mo. Ikaw ang may gusto nito, mga tauhan. Give in siya, ngayon na. Bakit hindi kayo? Gumagalaw. Bingi ba kayo? Atake. Atake ngayon din. ATAAKE na ang sinasabi ko. Ano problema nyo? Nawalan ba kayo ng boses? KUMAYO. Bingi ba kayo? Gumawa kayo ng paraan.
Kailangan mo pa bang ulitin? Ikaw na ang gumawa ng hakbang. Mabuting araw, boss. Shen Bing. Ha, mukhang gusto mong mamatay, di ba? Ay, pag-abuso sa kumpanya. Ang lakas ng loob mo. Pangalawang boss Ning, anong dahilan ng pagpunta mo rito? Walang kwentang tao. Alam mong nandito ang boss ko, pero pinagtripan mo ako. Talagang mandurugas ka. Ay, Wala ito kundi iyong sariling kasalanan. ikaw, Shen Bing. Mula ngayon, tinanggal ka na sa Dragon Rights Group. Imbestigahan din namin ang iyong mga issue sa pera. Pangalawang boss Ning, hindi mo ako pwedeng tanggalin. Ako mismo ang kinuha, ng chairman mismo. Alam ba niya ito? Gago ka. Isang linggong paglilinis ng Cobb 8 ay kulang pa? Hindi mo ba kilala ang niloloko mo? Sino ang ginulo ko? Ang pagtitiwalag sa'yo ay galing mismo sa CEO. Tama na. Umalis na tayo. Lu Chen. Ipinahamak mo ako. Hindi ko to palalampasin. Pangulong Su, mabuti naman po siguro kayo. Pangulong Lee, hahaha, ang kanang Ye, ay sumisikat na parang tanghaling tapat. Nabalitaan nyo na ba? Ang birthday banquet ni Lolo Ye, Teng Long Group, ay maghahandog ng 10 bilyon na order bilang pagbati sa kanya. Mabilis kumalat ang balita. Sino aakalain na ang pagdiriwang ni Lolo Ye ay pagpapalain ng Teng Long Group? Talagang kahanga-hanga. Pagbati sa mga kagalang-galang na executives. Bago pa man kayo dumating, kilala na namin kayo. Ang angka ng Ye ay tunay na, naglilinang ng mga dakilang tao. Tandaan nyo ito, sa loob ng 10 taon, ang angka ng Ye ay maghahari bilang pinakamakapangyarihan sa Haijo. Sobrang papuri naman po iyan, Pangulong Su. Ang tagumpay namin ngayon ay dahil sa manugang kong si Shenbi. Siya ang nakakuha ng oportunidad na bilyon dolyar. Hahaha. Warden ng Nether Capital Prison, dumating na si Chideng Xian. Tingnan nyo, ang malamat na Supreme Dragon ng Grand Xia, si Chideng Xian. Lumalapit na si Grand Marshal Chinmo ng Grand Xia. Isa pang tanyag mula sa Grand Xia, pinaparangalan tayo ni Marshal Chinmo. Anong koneksyon meron ang angka ng Ye? Hindi nyo pa ba alam, ang kapatid ko ay direktang alagad ng dakilang pilosopong Confucius. Ang mga panauhing ito ay narito lamang para parangalan ng kapatid ko. Pagbati sa inyong kamahalan. Paggalang binibininye. Maghintay lang sandali. Magsisimula na ang handaan. Pagdating ng mga kagalang-galang na panauhin dito. Ang gagawang iyan, paano siya naglakas loob na pumunta? Malinaw naman, nakipagsabuatan sa mga kagalang-galang na bisita. Lu Chen. Ikaw, Walang kwentang asawang palaboy, hindi ka dapat na... Ngayon ang kaarawan ng pinuno ng angkan. Bakit naman hindi ako dapat narito? Ito ay selebrasyon ng pamilyang Ye. Lahat ng naririto ay may yamang di bababa sa 10 milyon. Mga mayayaman at makapangyarihan, kahit 2 dakilang masters. Mula Daksha ay narito. Ikaw, isang palaboy na walang pera. Ang pagpapakita mo rito ay ikinahihiya ng aming pamilya. Lu Chen, binabalaan kita. Ngayon ay ang pag-angat ng pamilyang Ye sa Teng Long Group at 10 bilyong dolyar na kasunduan. Kung manggugulo ka man lang, pagsisisihan mo yan. hindi ba yan ang walang kwentang manugang ng pamilyang Ye? Hindi ba siya pinalayas? Bakit siya nandito? Maliwanag na nangangakiles. Sa bagong 10 bilyon dolyar na kontrata ng pamilyang Ye, sino ang hindi maiinggit? Yang tanggang yan. Tikatakam na sa pagsisisi. Iniligtas ako ng pinuno. Narito ako para magpasalamat. Huwag niyo akong pilitin na magsalita. Wala ka pa ring kwenta, kahit may pananakot ka. Akala mo ba takot kami sa'yo? Alang-alang sa pinuno, papaubaya kita sa ngayon. Kapag umulit ka pa, wala kang tatawaging kaalyado. Bawat pamilya may drama. Kahit si Confucius naghirap. Mga gwardya, itapon ang basurang ito. Sino ang may lakas ng loob? Hawakan si Ginoong Lu. Diyos ng digmaan na si Zhu, ikaw man ang senior ng kapatid ko. Ang mga usapin ng pamilyang Ye ay hindi mo dapat panghimasukan. Bago ka muling magsalita, matuto kang rumespet sa iyong mga nakatataas, lalo na sa katulad kong may mataas na katungkulan. Senior sister, igalang mo ang aking pamilya. Dapat munang matuto ang pamilya ng pangunahing paggalang. Lu Chen, magtatago ka ba sa likod ng babaeng ito? Wala ka na ba pagpapahalaga sa sarili? Kailangan ba talagang manatili isang kahabag-habag na palamunin? Ganito pala ang pananaw mo sa akin. Eksakto, 3 taon ng kasal, pinabayaan mong tawagin ako bilang asawa ng isang walang silbing lalaki. Walang kwenta.
Kung ikumpara sa kapatid ko, nakakahiya ka talaga. Siya ang iginagalang na alagad ng master. Ikaw, isang duwag na lalaking nagtatago sa likod ng babae, walang pananagutan at takot. EZQ, wala kang alam. Paano kung sabihin kong ang katayuan ng pamilya nyo ay galing sa akin? Bawat pribilehyo nyo ay galing sa aking kamay. Tama na, hindi ka maniniwala. Nakikita mo lang ang akma sa kwento mo. Saan mo nakukuha ang kapal ng mukha para harapin ako? Gusto mo ng patunay ng aking kakayahan. Master, nakikiusap ako. Natanggapin mo akong estudyante. Tapat akong maglilingkod. Kahit bilang katulong, aasikasuhin ang mga pangangailangan mo araw-araw. Panginoon, hindi niyo ito magagawa. Masyadong masikip at peligroso dito. Kakapaubaya pa lang ng alitan sa Zoom. Marami pa rin kaaway ang nagnanais na ipahamak ka. Hindi mo ba gustong patunayan ang iyong sarili sa akin? Ipakita mo nga sa akin. Kung wala ako, hindi ka mabubuhay mag-isa. Huwag kang makialam. Ako na ang bahala rito. Huwag daw akong makialam. Puro ka na lang pagpapanggap. Nangungonsumo sa iba. Diyos ng digmaan na si tanggap kong magaling ka sa labanan, pero ang iyong pagpili ng lalaki ay talagang nakakadismaya. Lu Chen. Kahit kapatid ko ayaw pansinin ang basurang ito. Sino mag-aakalang ang dakilang Diyosa ng digmaan ay mag-aalaga ng basura? Gusto mong mamatay? Sa masayang okasyong ito, bakit sisirain ang saya nang dahil sa walang kwentang basura? Marahil si Diyos ng digmaan na Zu ay nadaya rin ng basurang ito. Haha, magsisimula na ang piging. Maupo na tayong lahat. Ha. Magsiupo na ang lahat. Nakalimutan kong sabihin, may dapat kayong malaman. Ang upuan ngayong gabi ay batay sa halaga ng inyong mga regalo para sa iyo bilang hanger-on ni Commander Zu. Siya ay may upuan, ikaw hindi. Bing. Hindi naman tayo ganun kaawa. Gagawin nating eksepsyon bilang paggalang kay Commander Zu. Maaari kang tumayo sa likuran. Ano sa palagay mo? Lahat ng bisita ay may karapatan. Paano naman nating pahihintulutan ang bisitang tumayo? Ito ang mungkahi ko. Kung luluhod ka at tatahol na parang aso, baka payagan ka namin na umupo sa maliit na bangko. Kung matutuwa kami. Hard. Mukhang hindi sapat ang huling parusa ko sa'yo. Tita Ye, sinaktan niya ako ulit. Ano? Sabi ni Bing, nagpapakaawa ka. Sa tagal mong nakatira dito, tira-tirang pagkain lang kinain mo. Dahil kay ZQ lang, kitang tinatawag na ina. Kapag nangahas kang, bastusin ako ulit. Pagsisisihan mo. Hahawak ka rin ba? Sa nanay ko, hindi mo pa rin bagets? Bakit ka pinagtatawanan? Wala ka sa lugar. Dito, kahit makisama ka. Kay General Zu, wala rin. Hindi ka kabilang. Sa mundo namin, pinipilit mong sumingit. Kaya katawa-tawa ka. Hindi mo ba napapansin? Ang tingin nila sa'yo, parang isang kahabag-habag. Katawa-tawa, ganyan ang tingin mo sakin. Isang biro lang ako. Tama na. 10 milyon dito. Magtayo ka ng negosyo. Mag-asawa ka sa probinsya. Ituring mo ito, pambayad ko sa'yo. Hindi ako interesado sa mumurahing pera mo. Tanggapin mo ang katotohanan. Wala kang alam. Palamunin lang sa babae. May iwan ka rin. Hindi tanga si Generals. Kapag nagalit siya, patay ka. Kapag nalaman niya, nagpapanggap ka lang. Alam mo kung ano ang kapalaran ng userang tulad mo. Kapalaran ko, hindi mo problema yon. Pagkatapos kong iabot ang regalo sa patriarka, alis na ako. Walang kwentang regalo ang dala mo. Tanggapin mo o iwan mo. HM. Magsisimula na ang handaan. Magsiupo na po kayo. Mas magandang upuan ang makukuha ng may mamahaling regalo. Tama ba? Eksakto. Dukha ka. Damapa ka sa sulok. Hoy, walang kwentang tao. Anong ginagawa mo? Bumaba ka dyan. Nanggugulo ka na naman. Ang 10 bilyong regalo ko, saan ang upuan ng pinakamalaking? Nagpapasikat lang para sa kasiyahan. Tumigil ka na. Ang yabang mo naman. Sinong maniniwala sa'yo? Sino ngayon ang tanga? Ako. Walang kwenta. Bumaba ka na. Huwag kang magpahiya. Kung 10 bilyon kaya mong ialok, trilyonaryo ka siguro. Kung totoo man yan, HMPH. Bakit ka pa naghahain sa pamilyang Ye? Ang batang to ay walang takot na bastos. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit si Miss Ye gusto siyang hiwalayan. PSK. Nasaan ang mga taga Dragon Rice Group? Huling-huli na sila. Di ba maghahatid sila ng $1 billion na regalo? Ang makapangyarihan bang Dragon Rice Group ay di marunong tumupad? Tanungin mo si Young Master Shen. Di ba ikaw ang mayabang na nag-ayos ng $1 billion na negosyo? Puro kasi humalingan lang. Bing, nagtatrabaho ka sa departamento ng Dragon Rice. Tawagan mo sila ngayon. Sige nga. Tita Ye, parang di mo alam na terminate na siya sa Dragon Rice. Paninirang puri yan. Nagsisinungaling ka. Tandaan mo to. Bing, totoo ba to? Ang Dragon Rice Group. Abala lang, baka naantala. Sa maliliit na problema, tawagan mo. Ano pang hinihintay mo? Naku, nasaan ang order? Dapat dumating na yon. Peke ba? Balitang internal. Kahit maghintay tayo ng 10,000 taon, di sila sasagot. Gusto mo lang makita ang regalo ko. CJ, ipapakita ko sa inyo.
Ipasok na. Malaman nyo rin kung sino talaga ang nagpadala ng regalo. Dumating na ang 10 bilyong order mula Tenglong Group. Boss Ning Ing. Nanay, ipakilala ko siya. Ito si Ning Zuo, pangalawang pinuno ng Dragon Rice Group. Boss Ning Ing. Maligayang pagdating, Boss Ni. Mangyaring maupo sa lugar ng karangalan. Ang pamilya Ye, naglaan ng upuan sa unahan para sa inyo. Hindi na kailangan. Hindi kami close. Sa inyong pamilyang Ye. Sinusunod ko lang ang utos na maghatid ng Reg Along kaarawan na kontratang 10 bilyon mula sa aming CEO. Ang kontratang 10 bilyon ay galing palakay sa misteryosong sisi ng Dragon Rice. Kilala ni Lolo ang ganitong makapangyarihan. Bakit hindi ako sinabihan? Guro, kakatanggap ko lang ng balita. Si Patriarch ay walang malay ng ilang araw. Nasa ihik ng ospital ngayon. Inorganisa ng pamilya ang birthday banquet para lang makuha ang kontratang 10 bilyon ng Dragon Rice. Mga miyembro ng pamilyang Ye ay talagang naglalaro ng apoy. Nabalitaan ko, ikinakalat mong ikaw daw ang nakakuha ng kontrata ng Dragon Rice Group para sa pamilyang Ye. Sino ka para magmalaki? Pangahas kang umangkin ng desisyon ng CEO. Ako, tigilan ng pagkataranta. Tatanggalin na kita sa Tenglong Group kapag narinig ko, ginagamit mo ang pangalan ng Dragon Rice sa panloloko ulit. Babaliin ko mga binti mo. Ay, Shen Bing, natanggal ka sa Dragon Rig Group. siya nga, ang batang yon ang nagpropose sa akin. Nilinlang niya ako. Ang absurd birthday banquet na walang guest of honor. Ito ba ang tawag ninyong selebrasyon? Lahat para sa isa 0 bilyon na deal. Walang hiya talaga kayo. Ezekiel, ang lolo mo ay mabait sa'yo. Ngayon nakikipaglaban siya. Paano ka nakatayo dito? Nagkukwentuhan at tumatawa. Sa tingin ko, Ang isa 0 bilyon na deal na ito, dapat ikansela. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? 10 bilyon na kontrata ng Tenglong Group, hindi sumusunod sa mga kapritsyo. Boss Ning, kailan natin lalagdaan ang kasunduan? Paumanhin. Para sana kay Mr. Ye ang deal na ito bilang birthday regalo. Dahil wala siya dito, Dragon Rice Group, kailangang bawiin ang alok. Kung hindi ko makakaharap ang mga nasa itaas. Umalis na tayo. Teka. Mr. Ning, Sino ang akalain na ganito ang pamilya Ye? Lahat, umalis na tayo. Pag wala ang malaking deal, ang pamilya Ye ay wala. Akala namin sila ay may suporta ni Drag. Pero tignan nyo sila ngayon, hindi namin inakala na sila mismo ang magpapahamak. Umalis na tayo dito. Hoy, huwag kayong umalis. Huwag kayong umalis. Pakiusap, huwag kayong umalis. Huwag. Ay Ezekiel, sa iyong nakakahiyang pag-ugali, paano mo nasabing ikaw ay alagad ng master? halimaw ka. Dahil sa iyo, ang 10 bilyon na deal ay nakansela. Nasa ang ospital si Enoye. Dalhin mo ako para makita siya. Lu Chen, tumigil ka dyan. Walang utang na loob ka. 3 taon ka nakitira sa pamilyang Ye. Hindi ka lang walang utang na loob. Sinira mo pa ang kinabukasan namin. Ang aso ko nga, nakikipagkita pa sa akin. Mas masahol ka pa sa aso. Tama si Tita. Tita Ye, talagang masahol pa sa hayop. Pinagbintangan niya ako. Kaya natanggal ako sa Tenglong. Dapat lang sa'yo ito. Nako, Bing. 3 taon ko nang biyanan yan. Tiniis ko ang panlalait niya. Pero sino ka ba? Wala kang karapatang magsermo. Luchen, wala ka bang konsensya? Kahit konti. Konsensya, bakit ako dapat mag-guilty? Para makuha ang kontrata ng Dragon, itinago namin ang sakit ni Lolo. Mali yun. Pero hindi mo dapat sinira lahat. Alam mo ba kung gaano kami naghirap para dito? Para sa $1 bilyong na gaano kami katagal naghanda? Ano ang mga isinakripisyo namin? Ngayon, sinira mo lahat. Ibig mong sabihin, ginamit mo ang kaarawan ni Lolo para lokohin ang Dragon Rice. Ako pa ang may kasalanan. Ano naman ang dahilan mo ngayon? Pinahiwalay ka ng kapatid ko, kaya naghihiganti ka. Naiinggit ka sa tagumpay namin. Mga tulad mong hamak, pangkaraniwan lang. Ye Lu, ang pinakamagiting na lalaki, sumilip sa mundong ito, wala kang karapatang magusga sa kanya. May mali ba sa sinabi ko? Isang tusot nakakasuklam na tao. Ang pinakamababa sa lahat, walang kabuluhan. Tama na. Nasabi ko na ang dapat sabihin. Wala nang pagurungan. Zikui, magkita tayo sa tanggapan ng sibil bukas. Sang-ayon ako, wala nang hihilingin pa. Ilu, isang walang silbing basura na hindi aasenso kailanman. Binigyan ka ni Ilu ng huling pagkakataon. Pinagtabuyan mo ito. Bukas, maiintindihan mo ang nawala sa'yo. Sana ay hindi ka magisi sa huli. Hindi ako magsisisi. Ang pagsisisi ko lang ay pakinggan ang payo ni Lol. Napakasalan ka. Malapit nang magsara. Bakit hindi pa dumarating? Natatakot na kaya siya? Huwag mag-alala. Pirmado na ang papeles. Hindi na siya makaka-address. Tingnan mo, may dala kaming paputok. Sigurado ako, pera lang ang habol niya. Dahil sa dami ng saksi, hindi siya maka-address. Ang kapal ng mukha niya, ang sisira sa kanya. Ganyan talaga siya. Naroon na siya. Maaari na kayong umalis. Opo.
HM. Gaya ng inaasahan kay Zook, Diyos ng digmaan, ang bagong alagang sisubog. Tingnan mo itong tutang to, milyon-milyong kotse, kasyalan lang ng kasyalan. Tumigil ka na sa pag-istorbo. Mag-focus ka sa pagtatayo ng Dragon Race. Sa audit sa pananalapi ng Dragon Rise Group ang asikasuhin mo. HMPH, magsaya ka sa panandaliang tagumpay mo. Malapit na rin, mahulog ka sa akin. Una kang nakitira sa pamilya ye. Ngayon si Diyos ng digmaan ang nagpapakain. Walang hiya ka talaga. Kung ako sa'yo, maghahanap na ako ng tokwa, pambasag ng ulo. Huwag mong husgahan ng basta. Baka natutuwa pa siya, maging alaga ng Diyosa ng digmaan. Tiyak tipid sa 20 taong paghihirap. Ngayong tinitignan ko, nakakadiring isipin. Ikaw at si Diyos ng digmaan, matagal nang magkakilala. Paano mo nagawang ako tratuhin ng ganito? Sino ba ang nag-iwat sa kasama matapos maging tagapagmana ng pantas? Sino ang pumutol sa taong 3 taon niyang kasama? Sino talaga ang walang hiya? Ako ba o yung walang puso? Tama na ang walang kwentang usapan. Umalis na tayo. CJ, panahon na upang wakasan ang 3 taon na mapagpanggap na pagsasama. Tumigil ka sa pagnganga, sumabay ka. Oy. Maligayang bati, malaya ka na ngayon. Ikaw din. Ngayon, pwede ka na magpakita ng pagmamahal sa Diyos ng digmaang. Sayang, ang walang talong Panginoon ay walang interes sa'yo. Di ko rin siya gusto. Mas mabuti yan. Sige na. Paglingkuran mo na, mabuti ang Diyosa ng digmaan. Bakit siya nagmamadali sa pagpirma ng divorce papers? ZQ, nagbigay ka ba ng lagay sa kanya kanina? Ate, malaya ka na ngayong lahat. Ibig sabihin ba nito, pwede mo nang subukan, ligawan ng Panginoon? Di ko alam kung may nararamdaman ang Panginoon sa akin. Meron talaga, tandaan mo, siya ang nagpilit, mag-divorce at iniwan, siyang walang pera. Gusto ka talaga niya. May kailangan ka? Panginoon, kailangan kitang makausap. EZQ, kaka-divorce lang, nagsusubok ka na agad? Anong dahilan ng pagpunta mo rito? Ipinunta ko po upang ipaalam sa inyo, Guro. Natuluyan ko na hiniwalayan si Lucien. Mula ngayon, maaari na akong manatili sa piling ninyo, Guro, upang matuto ng martial arts. Wala na bang ibang usapan? At kailangan ko pasalamatan ang inyo, Guro, sa pagpilit kay Lucien na pirmahan ang mga papeles upang ako'y makalaya sa bangungot na iyon. Ang kasunduan sa diborsyo ay nilagdaan ng kusang loob. Wala akong ipinili. Impossible. Sa katigasan ng ulo ni Lucien. Paano kaya? Nag-alinlangan ka ba sa akin? Katapatan? Hindi ko po kaya, Guro. Hubarin mo ang iyong damit. Guro, parang biglaan naman ito. Anong ginagawa mo? Hindi po ba kayo ang nag-utos na maghubad? Hindi ba't ang pagsasanay sa martial arts ay nangangailangan ng angkop na kasuotan? Magpalit ka ng damit, maghihintay ako sa baba. Baka naman, ang guro ay walang kakayahan. O hindi interesado sa babae. Guro, ito ang... Noong mga nakaraang taon, dito ko tinuruan, sina Kidengxian at Kinmu. Sana hindi mo ako bigin. CJ, magsimula na tayo. Nagsisimula ang martial arts sa mga batayan. Dapat magsanay ng maaga. Kung hindi sa iyong dalisay na katawan, hindi kita kukuning alagad. Ano ang dalisay na katawan? Ang dalisay na katawan ay bihirang bihasa sa martial arts sa isang milenyo. May likas at nabubuong uri nito. Likas na dalisay na katawan ang sa akin. Ang sayo, nabuo kong dalisay na katawan. Ako ay may nabuong dalisay na katawan. Pero hindi pa ako nag-martial arts. Paano nagkakaroon ng nabuong dalisay na katawan? May isdang, tinatawag na Kunshan Dragonfish. Ito'y kayamanan sa martial arts. Kapag kinain, ang 1,000 nito, magkakaroon ng nabuong dalisay na katawan. Ganoon lang kasimple. Simple. Napakabihira nito. Sa ilalim na pamilihan, simula ito sa 200 milyong yuan. Higit pa rito, konti ang supply. Kaya 200 bilyong yuan lahat. Tangang tao, ang gagastos ng pera sa isda. Ang tinutukoy mong tanga ay ako. Sa loob ng 3 taon, nakakain ka ng dragonfish na, mahigit 200 bilyong yuan. Ngayon ko lang naisip. Si Lucien, ang laging nagluluto ng isda para sa akin. Baka naman. Impossible. Hindi siya si Lucien. Ang isdang nahuli niya, hindi kailanman magiging Kunshan Dragonfish. Masyado lang akong nag-iisip. Ang taong sakim na tulad niya, hindi kailanman magbibigay ng napakahalagang sa akin. Nawawalan ka ng focus sa pagsasanay. Nabigo na naman ako. Espada, subukan natin ang mga batayan mo. Masyadong mataas. Ang sakit noon. Kung masyadong mahirap, pwede kang tumigil sa pagsasanay. Guro, hindi naman masyadong mahirap. Kaya ko ito. Huwag masyadong ilabas ang puwit mo.
May pinakamagaling kang talino, pero pinakamabagal na isip na nakita ko. Ipapakita ko sa iyo ang isang teknik. Tingnan mong mabuti. Mali. Ikaw naman ang sumubo. Guro, habang lalong napapalapit ako, mas pamilyar ang iyong pakiramdam. Guro, ang iyong maskara. Guro, bakit laging nakamaskara? Mayroon bang? Hindi mo masabi sa akin. Maaari bang makita ang tunay mong mukha? Darating din ang araw na yon. Ngunit, hindi na yon. Tapos na ang pagsasanay ngayong araw. Umuwi ka na. Opo. Hoy, ZQ, nasaan ka? Bumalik ka rito. Nag-aagaw buhay na si Lolo. Guro, may emergency sa bahay. Kailangan kong umuwi. Lolo, ano ang sinabi mo? Lakasan mo, hindi kita marinig. Lolo, ano ang password, Lolo? May iniwan ka bang ari-arian sa Hydro? Nakalimutang mga lupain? Lolo, lakasan, magsalita ka, hindi kita marinig, Lolo. Lolo, kapit lang. Lolo, wag mo akong takutin ng ganito. Doktor. Nasaan ang doktor? Sa totoo lang, tinawagan ko na si Dr. Hua. Huwag mag-alala, malapit na siyang dumating. Nasaan si Xiaolo? Ano ang sinabi ni Lolo? Nagtanong siya, nasaan si Luce? Nako, binatang Panginoon Zhao, narito na po kayo. Nasaan ang pasyente? Ate CQ, hayaan ninyo akong magpakilala. Ang ginoong ito ay walang iba kundi ang commander ng Hydro, ang bunso ni Zhao Wuji, ginoong Zhao Ke. Ang ginang na ito ay si EZQ na alagad ng pantas. Binibiniye, labis po akong nagpapasalamat. Ate CQ, alam ng binatang Panginoon na kailangan natin ng manggagamot kaya agad niyang ipinatawag ang pamilyang doktor na si Master Hua. Tingnan ninyo. Ito ang bantog na doktor na laging nakikita sa telebisyon na si Master Joaquin niya. Si Master Joaquin niya. Nakakagulat na isang dalagang tulad mo ay marunong magpakumbaba. HMP, anong nakakamangha dito? Kapatid ko ang alagad ng pantas. Sire, magpakita ka ng galang. Humihingi ka ng paumanhin kay Master Hua. Naghihintay si Lolo sa paggamot ni Master Hua. Bihira akong lumabas para magpagamot sa iba. Ang pagpunta ko rito ay para lamang kay binatang Panginoon. Makinig kayo, diretsyo na tayo. Mapagaling man si Lolo Ye o hindi. Si Lolo Ye, ang pamilyang Ye, ay magbabayad sa akin ng 100 milyon bilang bayad. 100 milyon. Mangholda na lang kayo. ZQ, ito'y napakamahal na. At saka, ang matanda ay malapit ng mamatay. Huwag na lang natin ituloy. Nagastos na namin. Lahat sa inyong seremonya ng pagpasok. Bangkarote na kami. Lele, magdesisyon kayo agad. Dapat ba akong mamalimos para gamutin kayo? Hua, sandali. Hua, pinagpapagaling namin. Ate, itong lalaking to, halatang sinusubukan. Nagatasan tayo. ZQ, bilang pangunahing estudyante ni Master. Bakit hindi ka humingi ng tulong kay Master? Tita, huwag ninyo ng gambling. Ang maliit na bagay na ito, hindi dapat makaabala sa dakilang Master. Bukod pa riyan, si Ate ZQ ay maaaring maging asawa ni Master balang araw kapag nagalit si Master. Nay, sa tingin ko tama si Bing. Tama na ang salitaan. Hua, ang 100 milyon na bayad ay talagang labis. Ang aming pamilyang Ye, hindi kayang bayaran ang ganong kalaking halaga. Ginoong Hua, ano kaya kung bilang pabor sa akin, bawasan niyo ang presyo? 50 milyon na lang. Sang-ayon ako, bibigyan ko ng pabor si Young Master Zhao. 50 milyon. Ang sakit ni Old Master Ye ay gagamutin ko. Ate Z, pasalamatan mo si Young Master Zhao. Well, Binibiningi, walang formalidad kailangan. Kung gusto ninyong magpasalamat, isama ninyo si Miss Yaxi sa hapunan mamayang gabi. Ito. Desisyon na iyan. Isang hapunan, katumbas ng 50 milyon, karapat-dapat sa pamilyang tagapag-alaga ng Hydro. Napakadakila, mapagbigay, kahanga-hanga. Sige, ayos na. Mauna po kayo, banal na manggagamot. Mga tanga.
Kayong lahat itong manloloko ay halatang nagnanakaw ng pera ninyo. Hindi naman talaga may sakit ang matanda. Walang kwentang tao. Anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa mo dito? Hindi ka tanggap dito. Lolo, huwag kang mag-alala. Kahit ang hari ng impyerno ang kukuha sa'yo ngayon, babalikan kita sa pinto ng kamatayan. Walang hiya ka. Anong ginagawa mo rito? Naantala mo ang paggamot ni Dr. Hua sa tamang oras. Kaya mo bang panagutan to? Kakayanin mo ba to? Hindi naman may sakit si Lolo. Hindi niya kailangan ng gamutan. Tingnan mo ang kalagayan ni Lolo. Paano mo nasabing okay siya? Maliwanag na may masama kang balak. Lu Chen, walang utang na loob. Ang bait-bait sa'yo ni Lolo. Paano mo nakikita na mamamatay siya ng ganito? Walang puso. Lucien. Nandyan ang pinto. Lumabas ka. Kung hahadlangan mo ang paggamot para sa buhay niya. Hindi ako magpapatay. Ikaw pala ang ex-asawa ni MIE, yung palamunin, gaya nga ng sabi-sabi basura. Sino ka? Sino ako? Ako si Zhao Ke, pangalawang anak ni Zhao Wuji ng Haizhou. Basurang walang kwenta, maging matalino ka, at umalis ka na. O pagsisisihan mo to, kung malaman ng tatay mo na ganyan ang pagsalita mo sa akin, baka balatan ka niya ng buhay para gawing bola. Lucien, bantayan mo ang putang inang bibig mo. Si Second Young Masters Ha ang nagdala ng doktor para kay Lolo. Hindi ka lang walang utang na loob, dinadungis mo pa siya. 30 taon sa medisina. Kilala ko ang sakit kapag nakita ko na, MIE, ayaw kong may gulo habang nagdidiagnose. Alisin mo na tong bastos na gago. Agad-agad. Lumabas ka. Ngayon din. Huwag mo akong pilitin. Liz, pesteng bata ka. Liz, ahas na walang utang na loob. Halimaw kang walang puso. Lumayas ka na. Yug-yug. Walang utang na loob na to. Akala niya, hindi natin alam ang iniisip niya, di ba? Bago mamatay si Lolo, nag-iwan ng mana para kay Lucien. Tiyak na, nakuha niyang malaman ito. Naghihintay siyang mamatay ang matanda, para makuha ang kanyang bahagi. Eksakto, isang talunan, at walang kwenta. Tama na. Naayos na ang salot. Ngayon po, mahal na manggagamot. Iligtas niyo si Lolo. Lihim ng pamilya ko ito. Labatibong 13 karat. Bawat paggamit ay nagpapahina sa akin ng lubusan. Mura na ang 50 milyon. Maswerte ka pa. Nagpapasalamat na si Ziki. Itong matandang sinungaling, ang galing magpanggap. Ang 5 milyon kong komisyon, ay sigurado na. Lolo, Dr. Hua, ano nang nangyayari, Lolo? Walang katuturan to. Ang 13 karayom ko. Hindi pa to nabigo. Nako, maaring nailigtas ni Master Hua, ang patriarka ninyo. Ngunit, yung walang kwentang lalaki, na sayang ang mahalagang oras. Siya ang may kasalanan. Tama kang lahat. Malapit na tayo. Kasalanan ng talunang yun. Huwag mag-alala, Nay. Hindi ko to palalampasin nang hindi nalulutas. Nagliligtas buhay na karayom. Mukhang nagdudulot ng kamatayan. At sino ka? Nangahas kang magduda sa aking kakayahan. Paano ka nangahas magpapawala sa harap? Pagbati. Siya ang dakilang pantas, ang aming kataas-taasang guro. Zhao Wuji, commander ng garrison ng Haizhou. Pangalawang anak na lalaki, Zhao Ke. Naglalagay kami ng paggalang sa kataas-taasang pantas. Guro, bakit mo ako sinakta nang walang dahilan? Hinahadlangan mo ang aking daan. Binatang Ginoong Zhao. Ang iyong kakayahan sa medisina ay walang kwenta. May tutol ka. Ako'y sumusuko na ako. Ikaw ang pinakamarangal na pantas sa mundo. Paano ako maglalakas loob na sumalungat sa'yo? Guro, ang kakayahan ni Dr. Hua ay kulang sa iyong kakayahan. Naiintindihan ko yan. Ngunit si Dr. Hua ay dalubhasa pa ring manggagamot. Hindi naman siguro siya walang kwentang basura. Kapag ako'y nagsalita, sinong nagpahintulot na gambalain ako? Ito ba ang dakilang pantas? Ang makapangyarihan niyang pagkatao? Ako'y nabihag. Matandang Ye, malapit na lamang sa kanyang likas na habang buhay. Tungkol sa kanyang malubhang sakit, naagapan na ito noon pa. Naagapan? Kanino? Dumating na ang kanyang oras. Ipinapahiwatig mo ba na wala ng lunas ang aking lolo? Guro, nakikiusap ako. Ligtasin ninyo ang aking lolo. Ang buhay at kamatayan ay itinakda na. Nasa langit ang kapalaran. Sa ganitong kalagayan, kahit na isang makalangit na nilalang, ay hindi mababago ang kanyang kapalaran. Kahit na ang dakilang. Lolo, gising na kayo. Lu Chen, dumating ka na. Lolo, nagkamali po ka. Hindi siya si Lucien. Lu Chen. Siya ang aking guro. Ang pantas na guro na nagpalaki na maraming bayani sa dakilang siya. Guro,
Kaya pala. Niloko ako ng aking mga mata. Lumang kaibigan. Pinahaba ko ang iyong buhay ng 3 taon gamit ang aking enerhiya. Hindi ka panipaniwala, binabaliktad ang buhay at kamatayan. Tunay ngang banal ang guro. Guro, paalisin mo na po ang lahat. Kailangan ko pong makipag-usap sa inyo ng sarilinan. Kung gayon, maaari na kayong umalis ngayon. Naiintindihan. Alisin mo na ang iyong maskara. Hindi na kailangan magpanggap. Sa iyong lolo. Paano mo nahalata? Sino ang magsasakripisyo ng isang dekada? Para pahabain ang buhay ng isang naghihingalong matanda, ipinahihiwatig sa nakaraang linya. Naalala mo ba noong 3 taon? Sa banyagang larangan ng digmaan, nang iligtas kita? Suot mo rin ang maskarang ito. Ang iyong pagliligtas ay nakaupit sa aking alaala. Tungkol sa iyo at kay CQ, narinig ko na ang lahat, wala siyang kapalaran. Sino ang mag-aakala? Ang ligaw na pinulot ko mula sa digmaan ay magiging ang pantas na guro ng dakilang siya? Lolo, ang buhay ko ay sa inyo. Pinalalayo tayo ng iyong mga salita. Tiyakin mo, mananatiling ligtas ang iyong lihim. Ngunit sa aking puso, nais ko pa rin na ikaw at si CQ ay magkaayos. May mabuting intensyon si CQ. Ang kanyang puso ay dalisay. Sa ibang pagkakataon, Lolo, ang mga bagay ng puso ay hindi mapipili. Tama ba talaga ito, binatang Ginoo Jao? Si Sister ZQ ay alagad ng Master. Ano pa ang ikakatakot? Si EZQ ay may dalisay na pangangatawan. Perpektong kapares sa dual cultivation. Ang tatay ko ang namumuno sa Haizao, isang tunay na otoridad dito. Kapag ang tatay ko at si EZQ ay nakumpleto na ang dual cultivation, sa oras na magtagumpay sila, kahit ang Master ay hindi makakatakot, kami ng kapatid ko ay madaling aangat sa antas ng War God. Marunong talagang magplano ang tatlo. Binatang Ginoo Jao, paano naging kasama sa utang ni Yeshi? Ang 1 milyon ng Tenglong Group, hindi ba ako ang umayos nito? Ano ang masama kung akin ang babae mo? 1 milyon ang halaga ng babae mo. Tama ka, binatang Ginoo. Ngunit, huwag mong isiping ang relasyon namin ni Yeshi sa mga nakaraang taon ay may kahulugan. Hindi kami nagkalapit kailanman. Dalisay pa rin siya. Mas mainam pa. Pagkatapos ko, siya ay sayo. Haha, salamat, binatang Ginoo. Ang dalisay na batong Yeshi ay di dapat dumihan ng baboy. Papalapit na siya. Binibininye. Kahit iniligtas ako ng Master ngayon, kailangan kong kilalanin ang iyong napapanahong tulong, binatang Ginoo Zhao. Ay, walang formalidad. Ginawa ko lang ang nararapat. Tigil na ang usapan, makipropose ako. Tagay na, Tera. Inuman na ang lahat. Tagay, hahaha. Bakit ba laging may abala sa atin? Malas talaga. Ano ang ingay na yan? Ikaw magpareserba ng sute. Ako ang maghahatid sa kanya at alagaan siya roon. Nauunawaan, binatang Ginoo. Master, si Nayexi at Iziki ay parang nasa loob. Nandoon sila. Master, mukhang may problema. Ang alagad mo ay walang kapangyarihan at pangunahing talino. Iligtas mo si Exe. Ako ang bahala kay EZQ. Hoy, ikaw pala. Ano ngayon? Gusto mong magpakabida? Kahit ex-wife mo ayaw sa'yo. Pakialamero ka pa rin? Si EZQ ay direktang alagad ng Master. Hindi ka ba natatakot sa galit ng Master? Walang saksi dito. Pag natapos na kita, sino ang makakaalam? Kaya mo ako, ang yabang mo talaga. Hindi mo pa alam, ang kapangyarihan ko. Makinig ka. Ang ama ko ay commander ng Haizao. Nagsanay na ako sa kanya noong 6. Naging Grandmaster sa 18. Malapit nang maging Warrior God. Ulitin ko, kahit ang bagwazang ng ama ko, bihasa ako. Akala mo ba, nagmamayabang lang ako? Ang ama mo ay isang langgam lang na mas malakas. Sa paningin ko, hinahamak mo ang ama. Hindi mo ba alam, hindi binabaliwala ang Grandmaster. Makinig kang bata. Ngayon, hindi ka basta mamamatay. Sa mga kamay ko, masyado akong mabait. Sasarilihin kita. Pag nahuli na kita, malalaman mo ang hirap ng humingi ng kahabagan nang hindi mamatay. Titindig ako dito, atakihin mo ako. Kung umurong ako na ang papatay sa sarili ko. Minamaliit mo pa, nagbago na isip ko. Durugin kita, gamit ang bagwazang. Impossible. Gago, hindi yan bagwazang. Binata Jao. Patay na siya. Walang kwentang hayop. Pinatay mo si Binata Jao? Pupunta ang impyerno sa Haizao. Humanda kayo. Harapin ang galit ni Zhao Wuji. Hintayin mo ang galit ng gwardya ng Haizao. Darating sa iyo ang poot ni Zhao Wuji.
Kung si Zhao Wujiman ay maghasik ng gulo sa akin, hindi ako magdadalawang isip na palitan ang gwardiya ng Haizu. Ang pamilyang Zhao mula sa Haijo, patay na ang pangalawang binata ninyo. Sagipin mo ako, hindi ko na kaya. Napakalakas na pampasigla, napakasamang pamilya ang mga Zhao ng Haizu. Kung hindi natin siya tutulungan, baka hindi niya makalampas ang gabing ito. Pakiusap, kunin mo na ako, hindi ko na kaya. Hindi ko inakala na ganito kang klaseng tao. Narito na, nakita ko itong walang kwenta, na isinama si Jichu dito. Si Lucien na walang silbi. Kung may mangyari kay Jichu, hindi ko siya patatawari. Takbo, bilasan mo dito. Anak kong babae, Lucien. Push mo. Sa tingin ko'y nagkakamali ka. Pagkakamali. Anong pagkakamali? Nakita kong personal, nakapatong ka sa anak ko. Lucien, ang kapal mo. Ang kapatid ko ay paboritong estudyante ng master. Pangahas mong ginahas siya. Kung hindi ako nakialam, ang kapatid mo'y magiging bangkay na ngayon. Shenbing, nandoon ka kagabi. Sabihin mo ang Kagabi nitong basura, nilagyan ng droga ang alak mo. May masamang balak siya sa'yo. Lucien, anong palusot? Ang mayroon ka ngayon? Kagabi kitang-kita, nagkunsa ba si Shenbing kay Zhao Ke para lasunan ng alam. Nung nagbubuwag ang Haizu Guardian at may taglay kang dalisay na katawan, ang layunin nila ay gamitin ka bilang kagamitan sa pagsasanay. Nagsisinungaling siya. Siya ang naglagay ng droga. Pinatay niya si Young Master Zhao. Pinatay niya si Binatang Zhao. Ano? Si Lucien. Ang pumatay sa pangalawang anak ng gobernador ng Haijo. Exact. Bakit ngayon mo lang sinabi? Ang gobernador ng Haizu, bilang pinakamalakas na gobernador ng Great Xia, ang kanyang lakas sa labanan ay nasa rurok na ng pagsasanay. Isa siya sa pinakamagaling sa Great Xia. Lucien, nawawala na ba? Ang ulirat mo, pangahasang pinatay mo ang anak niya. Ikaw dapat ang nagtatanong niyan. Kung hindi siya nang akit sa'yo, hindi ko siya papatayin. Paano ka nakapagsisinungaling? Sa ganitong pagkakataon, pinilit kitang makipaghiwalay, naghiganti ka naman, pero ang paggamit ng ganitang kasuklam-suklam na paraan. Gapyusin nyo ngayon din, ihatid sa mansyon ng gobernador, para mapayapa ang kanyang galit. Huwag nating sirain ang angkanye. Tama. Bilis. Gapyusan ang basurang ito, at ihatid sa gobernador. Tanggang gobernador. Ikaw talaga ang gusto niya. Kaya, sasaktan niya ang angkanye. Kahit estudyante ka ng punong tagapagturo. Kaya ang desisyon nila ay sa'yo rin, di ba? Ang sampal na ito ay parusa. Sa paglapastangan mo ngayong gabi, dahil sa ating nakaraan, papaalamin kita, umalis ka na. Ang galit ng gobernador ay wala na sa kamay mo. Ganyan ka pa rin, kayabangan. Tutol ako. Ate, pakakawalan mo siya. Ang galit ng gobernador. Pupuksain tayo. Ano ang gagawin? Magmamakaawa sa punong tagapagturo. Umalis? Ngayon din, bago ko baguhin ang isip ko. Zhao Wuji, ako ang bahala sa kanya. Huwag mong alalahanin ang kapalaran ko. Lucien, hindi ka nagbak sa iyong mga pagmamayabang. Pagkatapos ngayon, wala nang ugnayan sa team. Bakit nakatayo ka lang dyan? Tumalikod ka. Guro, sa buong paggalak, habang si Ezekiel ay estudyante mo, ang relasyon ninyong dalawa ay mananatiling panahon na para magputol na kayo, guro. Sinasabi mo ba? Hindi nakikita ng mga sangkot, dapat mo nang iwanan siya. Wakasan ang ugnayang guro-estudyante. Naisip mo na ba na balang araw, pag nalaman ni Ezekiel na ang guro niyang hinahangaan ay ang dati niyang asawa, na kanyang kinamuhian, paano siya haharap sa sarili? Ang sinabi mo ay may katotohanan. Siyempre, kung nag-aalala ka pa rin kay binibining Ezekiel, maaari mo siyang ipaubaya kay Kidingsi ang nabanal na dragon o kay General Juan ng Daxia. Sabihan mo siya na simula ngayon, si Ezekiel ay hindi na estudyante ko, at saka, ibalik mo ito sa kanya. Naunawaan ko. Ano, ayaw pa rin ba akong makita ng guro? Ipinaabot ng... Simula ngayon, hindi ka na niya estudyante. Paano ito nangyari? Hindi ako makapaniwala. Ipinaabot ng guro ito sa iyo. Ang singsing ni Lucien. Bakit nasa guro ito? Guro, dahil ba kay Lucien, kaya mo ako pinagtatabuyan? Guro, mali ang pagkakaintindi. Malinis pa ang aking pagkatap. Ang gabing iyon kay Lucien, wala namang nangyari. Guro, pakiusap. Lucien, lahat ng ito ay kasalanan mo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana ako. Aalisin ka samahan. Ligtas na biyahe, pangalawang binata. Huwag kang mabahala, Sir. Sino mang kumuha ng buhay mo, maging sino man sila o saan man magtago, kahit pa magtago sa dulo ng mundo, hahanapin ko sila at paparusahan ang buong angkan. Sa pamamagitan ng kanilang dugo. Tanggapin ang pakikiramay, Commander. Pakikiramay. Para kanino?
Ang iba ang dapat magluksa. Mula ngayon, sinumang makakita sa pumatay sa anak ko, ay gagantimpalaan ng Angkan Zhao. Nasa inyong utos kami, Commander. Alam ko kung sino pumatay sa anak mo. Alam mo, ang pumatay sa anak ko, hindi ko lang alam kung sino siya, kundi pati kung nasaan siya ngayon. Saan? Nakatayo siya mismo sa harap mo. Sino ka, para maglakas loob, napatayin ang anak ng hepe ng garnison ng Heizou. Si Ezekiel Manay, dating asawa ko rin. Naglakas loob kayong hulihin siya, para gawing lalagyan ng cultivation. Nagtanong ba kayo? Nang pahintulot ko, kaya pala ikaw ang ex-asawa ni Ezekiel. Kawawang taluna, lalagyan ng cultivation. Mukhang marami kang alam. Alam ko, akala mo ba ang pakikipagsabuatan kay Shenbi at mga Hapons na infiltrator para wasakin ang bansa ay hindi mapapansin? Naniniwala ka talaga dyan? Sobra ang alam mo, dahil sa kayabangan mo, hindi kita papatay, agad-agad. Puputulin ko mga hit at brass. Gagawin kitang tulad ng baboy. Malalaman mo ang kapalit pag inapi mo ang hepe ng Heizou at ang angkan ng Zhao. Ang parusa ay hindi mo kakayanin. Magbayad ka. Hinahangaan ko ang tapang mo. Narito ako. Kung gusto mo ang buhay ko, kunin mo. Ngayon ipapakita ko. Sa lupain ng Huaguo. Walang lugar ang mga trade. Ngayon, siguradong malalaman mo. Sa loob ng teritoryo ng China. Walang mga tauhan ang papayagang dumaan. Naghahanap ka ng kamatayan. Isang hamak na walang kwenta, walang kabuluhang pilitin ako, ang kataas-taasang pinuno ng China na kumilos. Patay ka na. Tapos na sila. Di ko inakalang unang galaw ko sa makailang taon ay laban sa basurang di man lang umabot sa kataas-taasang kaharian. Hambog na tanga, anong alam mo tungkol sa kataas-taasang kaharian? Ang lakas ng loob mong magmayabang dito. Batang hamak. Masdan mong mabuti. Malapit na. Ang papatay sa iyo ay magiging nagmamakaawa ng awa na nakaluhod sa harap mo. Makatitiyak ka. Malapit na. Gagawin ko siyang magmakaawa ng kamatayan. Ngunit di makakawala. 10,000 espada. Magtipon. Aray! Ikaw, naabot mo ang kultibasyon ng Diyos ng digma. Mukhang minamaliit kita. Kaya pala ang yabang mo. Walang saysay ang panahunan ng Diyos ng digmaan mo. Hindi mo ba narinig ang kasabihang? Mga langgam sa ilalim ng kataas-taasan. Madudurog kita na para. Hamak na insekto, sumuko ka na. O kapag kumilos ang tagapangalaga, lubusan kang mapupuksa. Lahat kayo kalaban ko. Makinig kang mabuti. Mula nang umabot sa kataas-taasang panahunan, hindi pa ako natalo. Libu-libong Diyos ng digmaan ang bumagsak sa akin. Akala mo ba ang munting titulo mo ay kapantay ng lakas ko? Paano naman ang lakas mo kumpara kay Kidengxian, ang Dragon Warrior, o kay Wu Anjun ng Daxia? Bagamat hindi mga alaga ng dakilang guro, natanggap nila ang kanyang patnubay. Ngayon nasa pangunahing 1-0 ng kataas-taasang martial. Mga pinuno ng mundo, inaamin mo pa lang. Di mo sila kayang pantayan, kahit di ko sila malampasan. Ang pagdurog sa hamak na Diyos ng digmaan ay parang laro lang. Di mo sila kayang talunin. Nakangahas ka pa sa akin. Naghahanap ka ng kamatayan. Ngayon gagamitin ko ang aking katangi-tanging teknik. Kamao ng kulo. Para wakasan ka. Unang galaw, nakamamatay na atake. Ang galit ng tagapangalaga ay umabot na sa rurok. Magiging, abok na lang ang matitira. Ano? Ang iyong kulog na suntok. Bawiin mo. Siya, ginamit niya mismong teknik ng Garrison Lord. Natalo niya ang Garrison Lord. Sino ka ba talaga? Sa Daxia. Paano may ganitong batang, dakilang master? Gusto mo malaman sino ako? Lumuhod ka, sasabihin ko. Basurang tulad mo. Hindi mo karapat-dapat malaman pangalan ng master ko. Yan si, tagapangasiwa ng Nether Prison. Chi Dengxia ng kataas-taasang dragon. Katabi niya si General Chinmo, tagapagtanggol ng Dacia. Pagbati, Master. Paano natin siya dapat tratuhin? Guro, Siyang tagapagtanggol ni Heizou, huwag nating kalimutan. Maaaring hindi magandang ideya ang pagpatay sa kanya. Ikulong siya at hintayin ang hatol. naunawaan. Guro, maaari ba akong magsalita ng diretsahan? Sabihin mo na. Ang panganay na anak ng pamilyang Zhao ay nagdala ng mga handog para sa kasal sa pamilyang Ye. May chismis na pilit na paghingi ng kamay. Pilit na kasal. Nakaugat ito sa kay Ezekiel na, dalisay na anyong katawan. Guro, naalala nyo nang, hindi pa kilala, bago kayo sumika, ilang babae sa Daxia, ang humiling ng pagsasama sayo, lahat dahil sa iyong dalisay na katawan. Sisihin ang walang kwentang taong iyan. Dati sanang paborito ng guro si ZQ at iginagalang siya. Kung hindi sa masamang gawa ni Lucien na dumumi sa kanyang kadalisayan, bakit kaya pinalayas ng guro sa samahan? Ate, hindi mo dapat pinatakas ang basurang si Lucien. Dapat hinayaan mong patayin siya ng mga tauhan ni Zhao. Napakasamang swerte.
Sigurado ako, lamig na ang katawan niya ngayon. Sabi nila, ang tagapagtanggol mismo ni Haijo ang gumawa. Kahit na siya ay, paboritong laruan ni Zo na mandirigma, ang tagapagtanggol ay may pinakamataas na kapangyarihan sa Daksha. Maliban kung ano. Maliban kung makikialam ang guro, ngunit ang asong alaga ng mandirigmang iyon, ay hindi karapat-dapat sa oras ng guro. Bakit siya mag-aabala? Imposible. Karapat dapat sa kanya. Kaysa mag-aksaya, sa basurang ito, maghanda ng paliwanag. Para sa pamilyang Zhao, magdali ka, binatang Panginoon Zhao, ay kumakain kasama si ZQ. Nang mangyari iyon, dagdag pa, pinatay ng dating asawa mo. Sa tingin mo ba, papatawarin ka ng mga Zhao? Lahat ito kasalanan niya, nawala na kay ZQ ang pagkadalaga sa guro, ngayong wala na ang proteksyon. Paano makakalaban ang mga Zhao ang pamilyang Ye? Dumating na si Zhao Changqi ng pamilyang Zhao. Dumating na ang binata ng pamilyang Zhao na si Zhao Changqi. Naku, pag pinangalanan mo ang demonyo, ZQ ay nagpapakumbaba kay Binata Zhao. Ikaw pala si ZQ. May itsura ka naman pala. Nabalitaan ko ang nangyari sa kapatid mo. Taos puso kong pakikiramay. Pakikiramay, sa tingin mo ba'y malulunasa ang pagkamatay ng kapatid ko sa simpleng paumanhin? Binata Zhao, ang pagkamatay ng kapatid mo ay walang kinalaman kay ZQ, yung walang kwentang ex-asawa niya ang may sala, dapat managot ang nagkasala, siya ang habulin ninyo. Nalaman kong alam ng pamilya nyo na si Luchen ang pumatay sa kapatid ko pero hindi nyo sinuko sa pamilyang Zhao. Pinakawalan pa ninyo. Totoo ba ito? Ikaw ang nagsumbong. huwag mo akong sisihin, ZQ, hindi ko kasalanan. Yung basurang yon ang may gawa. Ngunit sa ngayon ay siguradong nabayaran na ang mga paa at kamay ni Luchen. Iniharap sa puntod ng kapatid ko bilang pantubos. Binata Zhao, kung ang masamang taong iyon ay nahatulan na, bakit kami pa ang pinarurusahan? Ang ama ko ang namumuno sa lalawigang ito. Isang Zhao ang pinaslang, pagpatay sa isang walang kwentang manugang. Hindi magbabalik ng karangalan, mawawalan ng kredibilidad. Ang pangalang Zhao, ngayong araw na ito, ang pamilyang Ye ay mananagot. Mapatunayan ng buong Haizhao ang kapangyarihan ng pamilyang Zhao. Panginoong Zhao, walang sala ang pamilyang Ye. Ang inyong kawalang sala ay akin pong desisyon, hindi sa inyo. Zhao Changqi, papatayin mo ang buong angkan ko. Zhao Changqi, gusto mong hatulan ang pamilyang Ye ng kamatayan? Anong karapatan mo? Sino ka para magsalita ng ganyan? Ang angkan ng Zhao ang naghahari sa Haizhao. Walang makakapigil sa amin dito, kasalanan ng walang kwentang ex-asawa mong iyan. Binata Zhao, pakiusap, wala akong kinalaman sa pamilyang Ye. Ipagkaloob ninyo ang buhay ko, walang relasyon sa akin, ang pamilyang iyan. Shen Bing, salbahing hayop ka, ikakasal na tayo sa susunod na buwan. Zhao Changqi, hanggang saan ang kapangyarihan mo? Hindi ka ba natatakot malaman ito ng gobernador? Utos ito ng aking ama. Kasuklam-suklam, laban sa batas ang angkan. Winalanghiyan ninyo ang batas ng Daxia. Kung wala ang Chancellor, wala ka sa harap ko. Pangahas mong tinatanong. Anak kong kahabag-habag. Ngayong nawala na ang tunay na alagad ng Chancellor. Tiwalag sa sekta. At sasamsaman. Lubusan ng pagkalipot. Lahat dahil sa tanggang si Luchen. Gusto kong putulin siyang pira-piraso. Patay na ang lalaking iyan. Walang saysay ang mga salita mo ngayon. Pero, pwede kong patawarin ang pamilya mo kung may kapalit. Binata Zhao. Kung patawarin mo ang angkanye. Sang-ayon ako sa anumang kondisyon, kahit anong hiling. Simple lang ang hiling ko, kailangang pakasalan ako ni Binibining Ye. Kung papayag si Binibining Ye na maging asawa ko, ibabasura ko ang lahat ng paratang sa kapatid mo. Ano, hindi ba makatarungan ang hiling ko? Hindi naman. Ginoong Zhao, napakabait mo talaga. Ikaw, Inay, ay nangako pang papatawarin ang aming pamilya at pakakasalan si ZQ. ZQ, halika na, bilisan mo. Salamat, Ginoong Zhao, magiging pamilya na tayo. ZQ. nanay, tumayo ka na. Binibining Ye, sa pagitan ng kasunduan at puting telang ito. Naniniwala akong pipiliin mo ang tamang desisyon. Ate, bakit ka nag-aatubili? Nais mo bang manood ng walang magawa habang ang buong pamilya natin ay pinahihila ni Luchen sa kamatayan? Ginoong Zhao, tinatanggap ko ang Ginoong Zhao, ginawa mo, magaling na kombinasyon ng pangakit at pananakot. Luchen, buhay ka pa pala? Luchen, buhay ka pa pala? Luchen, ikaw ang pumatay sa kapatid ko. Iniintriga ako. Paano ka nakaligtas sa paggapos ng tatay ko noon? Tanungin mo siya ng harapan. Pero kung makakapagsalita pa, siya nang maayos ngayon. Yan ang mas mahalagang tanong. Luchen, hindi mo ba namamalayan? Winawasak mo ang pamilyang Ye. Nako, tita. Dahil kay ZQ, tinawag kitang biyenan. Ngayon, wala ka na. Kundi basura sa paningin ko. Ulitin mo man lang, hindi lang sampal ang aabutin mo. Luchen,
Nangahas kang paluin ang nanay ko. Nanay mo yan, hindi ko. Hindi ko na mabilang ang mga sampal na tiniis ko sa pamilya mo sa loob ng 3 taon. Ngayong hinamon niya ako. Nararapat lang sa kanya to. Walang galang. Nabata ka. Ang lakas ng loob. Alamin mo ang lugar mo dito. Nagpapa-impress ka sa mumurahing pananako. Di worth it ang mga babae nito. Akala mo ba tong drama makakapagpabait sa akin? Nakakatawa ang kakulangan mo. Panghihina ng loob. Sobra ang tingin mo sa sarili mo. Para sa akin, isa ka lang. Hamak na daga, nagtatago sa dilim. Pangahas kang magsalita. Kay binatang Jow ng ganyan. Gusto mong maagang mamatay. Makinig ka, yung pagtakas mo sa tatay ko. Swerte lang yon. Pagdating mo rito ngayon, hindi ka alis ng buo ang katawan. Mga gwardiya, patayin niyo yan. Sino ang may kapal ng mukhang humawak kay Il? Diyos ng digmaang Zhu, bakit ka nandito? Binata Jow, hindi mo nauunawaan. Si Lucien na ito ay katuwaan ni Diyos ng digmaang Zhu. Isang alipin sa kama. Isang respetadong lalaki, naging laruan ng babae. Ano pinagkaiba nito sa pagiging kabit? Hahaha, Lucien, kung may bayag ka, huwag kang magtago sa babae. Diyos ng digmaang Zhu, pumatay siya sa kapatid ko. Isang hamak na laruan, ay dapat mamatay. Sigurado ako. Hindi ka tututol. Kapag hinawakan mo siya, isinusumpa ko. Mamamatay ka ngayon din. Tumawa. Isang basurang laruan lang. Para sa basurang tulad niya, Diyos ng digmaang Zhu, bibigyan kita ng mas marami pa, kahit bilang alagad ng pantas. Tagapagmana ni Confucius, sigurado ka bang ipagtatanggol mo itong kawawang talunan laban sa angkan ng Zhao? Hindi ako sumasalungat. Ginagalang ko lang ang pagtanggol mo sa Haizao para mailigtas ang angkan sa pagkalipol. Ang ama ko ang hari ng Haizao. Pinakamakapangyarihan sa Great Xia. Alam mo ba ang lugar mo? Ano lang kapal ng mukha mong magsalita? Gaano kataas ang hangganan ng Daksya? Ito'y pinagpapasyahan ng Panginoon. Ipinahihiwatig mo ba ang salita mo ay sa Panginoon? Ang Panginoon ay isang hamak na tao, makikipagdigma sa angkan Zhao. Hanggang kailan mo siya iingatan? Siya ang unang pumatay. Diyos ng digmaan ka, hindi mo makilala ang tama sa mali. Ikaw ang hindi nakakakilala ng tama. Nagsabuatan ito kay Zhao Ersha upang kayo ilasonan. Kung hindi pumagit na si Il, nasira na ang puri ng kapatid mo. At ikaw, naging kasangkapan sa pagsasamang lakas, gamit ng angkan Zhao. Para umunlad, sa tingin mo maniniwala ako. Sa sinasabi mo, si Lucien ay kabit. Siyempre, panig ka sa kanya. Tama na, kahit anong sabihin mo, hindi siya maniniwala. Maniniwala lang siya sa gusto niyang paniwalaan. Ate GQ, hindi ako ang may gawa. Siguro ito, walang kwentang tao. Alam mong ikakasal ka kay Zhao Dage. Kaya, ginamit niya si General Zhu para lokohin ka. Siya, hindi matanggap ang tagumpay mo. Gusto mo bang mamatay? Malamang noong nakaraan, si Lucien na walang silbi, nagbulong kay General Zhu. Kaya sinira ni General Zhu ang iyong handaan sa pagsasanay, sa palagay ko. Kaya ka pinaalis ng Panginoon. Sa sekta, ang babaeng ito, nagmalabis na naman sa likod mo, sa Panginoon. CJ. General Zhu, patuloy mo siyang pinagtanggol nitong kabit mo. Kung ganot, sa 3 araw. Ang aking ama, ang dakilang hukom ng Haizao, ang mismo, magdiriwang ng kasal namin ni Ezekiel, sa aking kasalan. Titipunin ko ang lahat ng angkan maralita ng Haizao, para labanan si Lucien. Kapag bumagsak ang bundok sa itlog, tignan natin kung paano ipagtanggol ni General Zhu ito. Ang angkan ng Zhao ay nagbabalak laban sa iyo dahil sa alaala ng ating nakaraan. Bilang mag-asawa, basta't magsalita ka, sinisiguro kong ang angkan Zhao walang mangahas pumilit sa iyo. Walang kwentang duwag. Kahit sa ganitong pagkakataon, sinisira mo pa rin. Ang kinabukasan ng anak ko. Anong magagawa mo para protektahan ako sa pagtago sa saya ng isang babae? Hindi mo pa iniisip na si Zhu na Diyos ng digmaan makakaprotekta sa iyo. Sa tingin ko, minaliit mo ang gobernador ng estado at minamaliit ang kataas-taasang pagiging ng Great Xia. Binibiningi sa palagay ko, minamaliit mo si Gilo ng husto. Hindi mo iniisip na makikialam si Maestro Fuzzy para iligtas si Lucien. Diba? Ang maestro ay isang tao, hindi makatiis ng kahit butil ng buhangin. Kung magmamakaawa ka kay Maestro Fuzzy para iligtas siya, para humingi ng awa, marahil, agad siyang papatayin ni Maestro. Kahit anong sabihin ko ngayon, hindi ka maniniwala. Sa 3 araw, dadalhin ko ang kasal mo. Ipapakita ko sa lahat, para makita mo ang tunay na mukha ng angkan Zhao. Sa parehong oras, malalaman mo kung ang matalinong Maestro Fuzzy makikialam para sa akin, isang walang kwentang tao. Nawawala ang aking ama. Anong nangyari? Sa palagay ko ang gobernador ay naantala sa isang mahalagang bagay. Mahalagang bagay. Ano pa ang mas importante kaysa sa kasal ko? Sa 3 araw, ako'y darating sa iyong kasal. Ang kanang Zhao ay karapat-dapat, pamilyang bantay ng Haizhou, ang lalawigan ng Haizhou, lahat ng namungunang angkan, nandito na lahat, kasama rin ang 4 na pangunahing angkan.
Binata Zhao Gongzi, amang Zhao Wuji, pinoprotektahan ng kataas-taasang Daxia. Masyado kang maliit, ang gintong antas ng kataas-taasan. Ang mga tao na dumating dito, ngunit hindi lang sa Haijo, mga nangungunang angkan sa martial arts. May mga natitira pa, kataas-taasang Panginoon, nakikita ito ng mga tao, ngunit silang lahat ay Zhao Wuji, mukha ni Zhao Shenshu, ha ha ha. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Sa aking kasal, mula ngayon, si EZQ ay magiging asawa ko. Nabalitaan kong si Zhao Gongzi may malaswang hilig. Maraming babaeng namamatay. Kung pakakasalan niya si EZQ, hindi magtatagal ang buhay niya. Sa palagay ko hindi. Narinig kong si EZQ, at ang dakilang tag-init, parang banal na Panginoon. May dalisay na katawan. Ito ay mainam na pangdukal sa ritual. Bigla na lang mamamatay. Napakakakaiba, di ba? Nagsisisi ka dahil hindi mo nakuha. Isang napakagandang nilalang. Noong una si EZQ. Ngunit ang asawa. Sa buong imperyo, sino ang maglakasang humipo? Ito si Binibining Ye. Pinatalsik siya sa eskwelahan. Kung hindi, kahit 10 tapang ni Zhao Chanqi, hindi niya magagalaw si Binibining Ye. Magpahinga muna kayo. Huwag mag-alala. Pagdating ng aking ama, magsisimula na ang kasal. Walang mad-alien, ang kanang Zhao, bilang tagapagbantay ng Haijo. Kami makadalo sa kasal ni Zhao Gongzi, isang karangalan para sa amin. Pinakikinggan ko lang kayo. Masayang usapan. May problema ba kayo sa kasal ng angkan Zhao? Si Zhao Gongzi at Binibining Ye ay magkatapat na talino, bagay na bagay. Sinasabi ko sa inyong lahat, wala ba kayong tutol? Ako ay tutol. Walang kwentang tao. Isa kang walang kwenta. Nag-isa ka lang, mamamatay ka ngayon. Mukhang itong walang kwenta. Hindi pa rin sumusuko sa'yo. Lu Chen, hindi ito lugar para sa'yo. Nagmamadali kang mamatay. Masyado ka bang sabik? Luchen, ang tibay mo. Nakakasuya na talaga. Hindi ka ba masyadong nagmamalinis? Sinabi ko na ito dati. Pakakasalan ka ni Zhao Qianqi dahil lang sa iyong immaculate body. At ang iyong immaculate body ay galing sa akin. Kaya hanggat hindi ako pumapayag, kahit ang pamilya Zhao ay walang magagawa. Hindi ko maintindihan ang sinasabi. Paulit-ulit kang nanggugulo sa kapatid ko. Sinisira ang kinabukasan ng pamilya ko. Hindi ba dahil lang sa kapatid ko ang pumilit sa'yo na hiwalayan siya? Nagdaramdam ka pa rin, kaya ginagawa mo itong paghihiganti. Huwag mong gamitin ang makitid mong pag-isip para hulaan ang balak ko. Luchen, umalis ka na. Pinatay mo ang anak ni Zhao. Pagdating ni Zhao, hindi ka na makakaalis. Umalis ka. Saang alis? Kasalan ko ngayon. Nandito lahat ng mga mahalagang tao. Pagtitipon ng mga makapangyarihan, gagamitin ko ang dugo mo para parangalan ang espiritu ng kapatid ko. Tungkol sa pagkamatay ng kapatid mo, taos puso akong nagdadalamhati. Paumanhin, makatutulong ba yan? Sa Haizhou, ang sinumang gumalaw sa pamilya Zhao, laging nagwawakas sa kapahamakan. Hindi pa ako tapos. Tungkol sa pagkamatay ng kapatid mo, nagsisisi talaga ako, pero karapat dapat siyang mamatay. Naghahanap ka ng kamatayan. Luchen, baliw ka. Pinatay mo ang pangalawang anak ng pamilya. Ang kapal mo hamuni. Ang dignidad ng pamilya Zhao. Ex-asawa siya ni Emaye, ang siyang pumatay kay Ginoong Zhaoke. Dinumisan mo pa. Ang puntod ni Zhaoke, napakasama mo. Pagpapakamatay ito. Kalokohan. Tunay na kahibangan. Itong walang kwentang manugang ay gustong bigay ng langit. Salaring malupit. Ang lakas ng loob mong. Alipustahin ng pamilya Zhao. Lumuhad ka ngayon din. Lumuhad ka at mamatay. Hindi mo karapat dapat na paiyukin ako. Paano kung isama ang pamilya man ng Haizhou? Hindi pa rin sapat. Kulang pa. Ang pamilya Son, Kulang pa rin. nakakatawa. Ang pamilya Wang, Malayo pa sa sapat. ikaw. Luchen, hindi mo nga kilala kung sino sila. Di ba? Nagsasatsat ka naman dito. Sila ang apat na pangunahing pamilya ng Haizhou. Pangalawa lang sa mga tagapagtanggulang. Sila ang naghahari sa Haizhou. Sa isang salita lang, mawawasak ang kinabukasan mo. Ngayon, sapat na ba ang karapatan nila? Ano naman, kahit pagsamahin nyo, lahat ng pamilyang mandirigma, sa Haizhou, hindi pa rin kayo karapat-dapat na paiyukin ako. May Diyos ng digmaan na si Zhu na sumasaklolo sa'yo. Naiintindihan ko kung bakit hinahamak mo sila. Pero kapag isinama mo ako at ang pamilyang Zhao ng Haizhou, wala ka na ba sa sarili mo? Sarili mong kapatid, pangalawang tagapagmana ng Zhao. Ngunit pinatay ko siya ng walang pag-atubili. Mula pa sa simula, hindi ko naman itinuring ang inyong Zhao bilang karapat-dapat na kalaban. Mukhang hindi ka updated sa mga pangyayari. Nagpadala ako ng imbitasyon sa pangalan ng aking ama. Kay Supreme Dragon na alamat, Panginoong Kidengxian at Mariskal Wuan ng dakilang Xia Empire. Pareho silang pumayat. Kumpirmado ang kanilang pagdalo. Nararapat sa naghaharing angka ng Haijo. Ang pag-anyaya sa dalawang kampyon, rurok ng kagalingang pandigma, ay tunay na kahanga-hanga. Bagamat hindi direktang alaga, ng dakilang pantas na si Confucius, natanggap nila ang kanyang gabay noong kabataan. Ngayon kahit isa sa kanila, kayang sakupin ang buong lalawigan. Tingnan mo ang pagkupas ng iyong mukha sa pagdinig ng balitang ito. Mukhang may mga bagay na hindi mo rin alam. Ano na hindi ko nalalaman? Ang dalawang katauhang iyan na binabanggit mo ng may pagpipitagan ay dumalo lamang sa kasalang ito. Sa utos ko mismo, hamak na uot kahit ang aking ama ay hindi mag-aangkin. Nautusan ang mga dakila ng Xia. Wala ka na sa katwiran. Nagsasabi ng kalokohan. Tumawa.
Sino ka ba upang magmalak? Kahit ang aking ama ay hindi mag-akala na utusan ng mga kampiyon ng Xia. Hindi ka karapat-dapat. Luchen, wala nang pag-asa sa'yo. Nang hamak ka na sa mga pamilyang mandirigma ng lungsod, ngayon dinungisan mo ang mga dakila. 10,000 buhay ay hindi makapagliligtas sa'yo ngayon. Tumigil ka ng magsalita, binata. Mga kaaway ng pamilyang Zhao ay kaaway ng buong Haizhou. Baliyan muna ang kanyang mga binti. Tingnan natin kung gaano kitigas ang mga kalaban ng Zhao. Mga gwardya, balian ang kanyang binti. Tigil, mga hangal. Kayo ba'y nangangahas? Tumutol kay Ginoong Lu. Gaano katibay ang inyong mga liit? Humahanap kayo ng kamatayan. Tumigil. Mga walang ingat na hangal ang paghamon kay Ginoong Lu. Matibay ang inyong mga loob upang isugal ang inyong mga buhay. Tumigil ka dyan, lahat kayo'y isang pangkat ng mga walang ingat na Nangangahas kayong tutulan si Il. Akala mo ba sapat ang tapang mo? Lumayas kayo, ngayon di. Mandirigmang Zhu. Kahit sa kritikal na sandaling ito, pinoprotektahan mo pa rin ang tau-tauhan mo. Ang dapat mong gawin ay hindi pakikialam sa mga bagay na wala sa sakop mo. Ang prioridad mo ngayon ay humingi ng tawad kay Il. Para sa sarili mo, sa iyong ama, at sa buong pamilyang Zhao na magmakaawa sa kanya. Tama ba ang naririnig ko? Sinasabi mo ba, kapag hindi ako lumuhod sa kanya, sasalakay siya at gigibain ang pamilya? Eksakto. Kahit hindi banggitin ang ama ko, gobernador ng Haizhou, na naghahari sa rehiyon, ang pamilyang Zhao lamang na may isang siglo ng ugat at naipon na kapangyarihan, ay kayang durugin siya, parang insekto, maliban na lang. Kung may taglay siyang kalagayang makadiyos. Kung hindi, paano siya nangahas manakot? Wala siyang ibang gamit, kundi ang kanyang bunganga. Mga walang hiya talaga kayo. Ano nung lakas ng loob mo? Hinampas mo ako, ano naman kung ginawa ko? Pero may parte kang tama, ang pagwasak sa pamilya mo ay kailangan lang ng isang utos. Zhu King ipadala ang utos. Hulihin ang amang si Zhao Chenqi, ang kahabag-habag na Zhao Wu, at dalhin dito. Agad-agad. Tama ba ang naririnig ko? Isama mo rito ang tatay ko. Sino ka para magsalita ng ganyan? Nahuli mo ang isang dakilang isa. Anak, pigilan mo na ang kanyang kalokohan. Kung magpapatuloy ito, ang kasalang ito ay magwawakas sa kapahamakan. Luchen, tigilan mo na to. Sa malawak na mundo, saan man ka pumunta, bakit dito ka sa tiyak na kamatayan? Kung sinunod mo ako at tumakas sa Haizhou, nakalayas na sana tayo. Ezekiel, narito ako ngayon para iligtas ang buhay mo. Kung hindi ako dumati, ikaw ang susunod na mamamatay. Tama na. Huwag ka nang magsinungaling sa harap ko. Noong kayo'y ikinasal sa anak ko, pabigat ka sa kanya. Ngayon hiwalay na, sinisira mo pa rin siya. Nako, anak ko, ano bang kasalanan ko sa nakaraan para dumanas nito? Lu Chen, ang paulit-ulit mong hula ng wakas ay nakakainis na. Hindi mo babalak sirain ang kasal ng kapatid ko kay Zhao tapos makikipag-ayos ka sa kanya. HMP, babalaan kita. Kahit payag siya, ang angkan ng Ye ay hindi sisang-ayon. Habang wala si Commander Zhao, umalis ka na. Salamat kay War Gods. May panahon ka pang tumakas. Pagdating ni Commander Zhao, wala ka ng pag-as, mabuhay pa. Ezekiel, hindi mo pa rin naiintindihan kung anong uri ng lalaki. Ako na si Lu Chen, ang dating asawa mo, ang tunay na ako. Umanda kayong lahat. Palusugin ninyo ang daan. Ang buhay ko, narito sa harap ninyo. Kung may mangahas na kumuha nito, subukan nyo. Ang galing ng pag-trick mo, ninakaw mo ang atensyon ng host. Lu Chen, alam mo ba, habang mas nagpapapansin ka ngayon, lalo lang lalala ang kapalaran mo. Ang lakas ng loob mo. Bumaba ka riyan, paslit. Ang upuang yan ay para kay binatang Ginoong Zhao. Inreserba para sa kanyang ama, pinakamataas na upuan sa bulwagan. Sumisimbolo sa Haizhou, buong probinsyang ito, at rurok ng kapangyarihan sa 108 na lungsod. Tanging ang pinakamataas, ang mga naghahari sa lupain, ang pwedeng umupo dito. Ako'y hindi makapangyarihang mandirigma. Ninasa ibabaw ng 10,000. Kung alam mo naman ang iyong mga limitasyon, bakit di ka pa bumaba? Hindi pa ako tapos magsalita. Ano ang nagmamadali? Kahit na ang taas ng upuang ito ay masyadong mababa para sa naghahari sa mga bansa at nakatayo sa ibabaw ng milyon. Sino ka ba talaga? Naniniwala ka ba na malalampasan mo kaming lahat? Eksakto. Ang handog na yung gabi ay nagpapakita na lahat sa aking paningin ay mga insekto lang. Walang respeto sa batas. Mga gwardiya, hulihin siya. Hinay-hinay. Ang aking ama. Mahilig sa palabas ng mga palaboy. Kung papatayin siya ngayon, masisira lang ang kanyang libangan. Lu Chen, bakit di ka umihi at tingnan ang itsura mo, ang desperado mong pagpapanggap. Nangangamoy ka wala ng tiwala. Ilan beses mo na ba inensayo ang eksenang to? CJ, kung ganun nga, masdan nating lahat. Kung gaano katagal ang palabas ng unggoy na to. Mandirigmang Zhu.
Kung alam lang ng master, ang kapalaluan ng alaga mong ito, na humahamon sa mga Panginoon ng Haizhou, ano ang isasagot mo? Anong halaga ang nakikita mo? Sa basurang ito mula sa angkanye, isang walang kwentang manugang, walang katungkulan o talino, ang tawaging aso, ay isang parangal na, sa kanyang klase, sa katungkulan man, kaalaman o kakayahan, wala siyang kwenta. Tinatawag ko siyang aso. At iyon ay awa na, masyadong mabait ang tawagin siyang aso. Sobra ang pagpapahalaga. Walang respeto sa kanyang katayuan. Sino ka para siya'y pagdudahan? Ang kanyang katayuan, akala mo ba hindi ko alam? Nakasama siya sa pamilyang Ye bilang alalay sa loob ng 3 taon. Pagkatapos, pinaalis siya ng pamilya, isang aso na walang mapagtaguan, kaya kailangan niyang sumipsip sa'yo at naging laruan ni War God Zhu. War God Zhu, tama ba ako? Ikaw, Hayaan mo siyang magpatuloy. Alam mo ba kung bakit ang kapatid ko sa kamay niya? Dahil nakita ng nobya ko, ang kanyang pagkademonyo. Basura lang siya, isang hamak na tae ng aso. Kaya hiniwalayan niya sa pamamagitan ng diborsyo. Nagtanim ng galit ang lalaking ito. Gusto niyang gahasain ang nobya ko. Gamit ang droga, nais niyang abusuhin ito. Ding panahong iyon, ang usaping ito ay nasaksihan ng kapatid ko dahil nakita niya, walang awa niyang pinatay ang kapatid ko. Kay laking pagbaluktot ng katotohanan, kung hindi kayo naniniwala, ang nobya ko mismo ang makapagsasabi ng totoo kung ang usaping ito ay totoo man o hindi. Isipin mo ang iyong ina at kapatid na babae. ang sinabi ni Young Masters Hao ay pawang katotohanan. Narinig niyo ba yon? Yizai Q. Gaya ng inaasahan, muli mo akong binigo. Ngayon ang lalaking ito ay ayaw kay Yizai Q na makapasok sa aming angkan, isang napakarangal na pamilya, kaya handa siyang isugal ang buhay para sirain ang kasal namin ni Yizai Q. Zhao Chenqi, mas magaling ka sa paggawa ng kwento kaysa sa pagbaluktot ng katotohanan. Tama na, Luchet. Hindi ka ba maging tunay na lalaki na may pananagutan, pumatay ka ng ayaw aminin, kaya nang babatok ka pa sa amin? Sarahan mo ang bibig mo. Sino ka para sirain ang pangalan ni Ilu? CJ, sa babae ka lang nagtataka. Ganun ba? Kalimutan mo na. Dahil naging mag-asawa tayo, sa nagdaang panahon, pagdating ni Zhao Zenshu, bilang manugang ng Zhao, ipamamanhik ko, nabigyan ka ng buong pagkatao. Ito na ang huli, maibibigay ko sa'yo. Hayaan niyo akong mamatay ng marangal. Wala namang kailangan yan. Talaga namang walang kailangan. Kahilid manakawan ka ni Ezekiel, ang pamilya Zhao, hindi ka basta-basta pababayaang dahil ginulo mo ang buong syudad. Anak, tigilan mo ang pagtatanggol sa walang utang na loob na asong ito. Ilang beses pa, siya ay wala kundi isang ulol na aso. Desidido siyang sirain ka. Hindi niya matanggap ang tagumpay mo. Kahit pa maging kabayaran ng kanyang buhay. Tingnan ninyo ang putlen niyang mukha at nagpapanikong anyo. Hindi niya kayang ituloy ang pagbabala, batang hamog. Kahit ang dating asawa mo ay umaasta ng mas mataas. Kung ako sa'yo, magpapakamatay na ako bago paabutin ng mga Zhao. Ang pamilya Zhao ayaw makihalubilo sa mga basurang tulad mo. Isang utos lang mula sa amin, at ang buong Haizhou maghahagilap ng mga dalubhasa para sirain ka. Subalit ang lalaking ito, patuloy na nangahas na pagsalitaan ang angkan namin. Dinampot niya ang puntod ng kapatid ko sa kasalan ko. Ninakaw pa ang trono na inihanda para sa aking ama, ang dakilang emperor ng Xia. Ang ganid na, ahas na ito, hindi karapat-dapat sa awa. Kami mga Zhao, hindi siya basta-basta mamamatay, tama. Mungkahi ko, putulin natin ang mga paa at kamay, gawing baboy na tao, ilagak sa pintuang bayan bilang babala. Kumuha tayo ng hati sa kanyang laman, dahan-daang paghiwa. Ang parusa. Linchi ang katapusan niya. Ang oras mo ay halos ubos na. 3 minuto na lang. 3 minuto. Mukhang wala ka ng oras. Ang basurang taga-Haizhou. Ang mga gawa niya laban sa batas ng kalikasan. Kami ang magpaparusa ngayon. Linchi ang parusa pagkamatay sa paghiwa. 1,000 hiwa. Pagdating ng aking ama, sang-ayunan niya ang magiging wakas. Mahigit 1 siglo nang walang nakapangahas manggulo sa angkan Zhao. Binatang Panginoon Zhao, ang unang hiwa sa iyong pagbitay ay ipapasa sa angkanwang ng Haizhou. Ang ikalawang hampas ay karangalan ng angkan Son. Patriarka Li, huwag mong agawin ito sa akin. Ang ikatlong suntok ay sa angkan Ma. Sa pang-apat na putol, angkan Li ang hahawak. Kaming 4 na dakilang angkan ng Haizhou, nakadugtong sa angkan Zhao, upang putulin ang hampas lupang ito. Ikalimang pagpatay ay sa angkan Shen. Papatayin kita. Amin ito, kami ang gagawa. Pagkaraan ng araw na ito, ang iyong mapaminsalang tapang, magugunita sa buong Haizhou. Bagamat dapat kong sabihin, ang pagpapatay sa iyo ng 4 na angkan ay pinakamataas na karangalan. Ang iyong mga ninuno, ngiti sa langit ngayon, sa pribilehiyong ito. Ito ang landas na pinili mo. Harapin mo ang bunga. Dapat tumakas ka sa Haizhou. Ayon sa babala ng kapatid ko, magtago ng parang daga.
sa madilim na sulok ng mundong ito, gaya ng dambuhalang daga, kaysa manatili dito, sa harap ng kamatayan. Oo. Sisihin mo ang sarili mong inggit na baluktot na puso. Pangahas na gam ang bala, sa banal naming kasal. Ngayon amoy kabiguan ka na. Sino ang mamamatay ngayon? Anak, salamat sa langit at iniwan mo ang basurang ito. Mababaon sana ang angkanye, sa kahihiyan ng kanyang kababuyan. Lucien, hanggang kailan mo pagtatawanan ang lahat? Hindi mo ba nararamdaman ang galit namin? Isang minuto na lang, itatwa mo pa ba ang katotohanan hanggang sa huling hininga? Ngayon panoorin mo ang tunay na pagdurusa na nagaganap sa harap mo. Ang unang hiwa sa laman ni Lucien. Ikaw ang gumawa. Kapatid na CQ, gawin mo na. Hindi mo ba siya kinamumuhian? Higit kanino man? Give A ng taksil. Dumating na si Dakilang Chiden siyan. Panginoong Wuhan, lumalapit si Chin mo. Pagbati, mga kamahalan ng dakilang siya. Max itayo at magsalita. Ang panganay na anak ng Angkanjao, nagbibigay galang sa inyong kamahalan. Ano ang ginagawa ninyo kanina? Nag-uulat po sa inyong kamahalan Chin. Sa kasalukuyang seremonya ng kasal, may naganap na munting pangyayari. Baka hindi alam ng inyong kamahalan Chi. Sa piging ni Ginoong Zhao, isang hungkag, ang nakatakas na unggoy sa programa. Loko. Isang kahabag-habag na pala, hindi karapat-dapat sa inyong pansin. Aasikasuhin namin siya ng maayos. Makakatiyak po kayo, mga kamahalan. Magpapadala kami ng tauhan. Para lipulin sa ngayon dit, kay galing ng inyong kapangyarihan. Mga kamahalan, binanggit ng aking ama, na sana'y samahan niya kayong dalawa dito sa araw na ito. Nasaan na siya ngayon? Kung nandito si Zhao Wuji, na inyong ama ngayon, hindi sana umabot sa ganitong kalubha. Ngunit ngayon, Tama kayong lubos. Kung nandito ang aking ama, ang langaw sa entablado, hindi sana nagpapaingay na nakaabala sa katahimikan niyo. ibig mo bang sabihin, ang taong nasa entablado ay walang halaga? Eksakto. Siya'y ganap na bagsak. 3 taon sa pamilyang Ye ng Haizhou. Siya'y palamuni, walang ambag. Hanggang ang aking nobya ay pinalayas ang walang kwentang parasito. Dahil, ako'y pinalayas ng aking babaeng pinakasalan. Nagtanim siya ng galit. Nagplano siyang gamutin ng lihim ang aking babaeng pinakasalan para siya'y abusuhin. Noong panahong iyon, ang kanyang mga ginawa ay nasaksihan ng aking nakababatang kapatid. Malupit niya, pinatay ang aking kapatid. Ngayon, ang taong ito, nasa aking kasal pa rin, nagsasabi ng kalokohan. Winawalang bahala ang mga bayani ng Haizhou. Winawalang bahala ang lahat, hanggang sa ang lahat ay nagalit, naghihingi ng parusang kamatayan. Mga kagalang-galang, ang taong ito ay nangungutya, nagpakita ng kawalang respeto. Sinubukan naming payuhan siya, ngunit ayaw makinig at lalo pang nanghamot. Sinabing kayong dalawa ay kanyang mga sunod-sunuran, mga basahan, natauhan. Ang mga kasalanan ng taong ito ay hindi mabilang, hindi mapapatawad. Tama, kahit ang kanyang dating asawa ay hindi na makatiis at gustong magsagawa ng parusang lingting. Ang ganitong mangmang sa kanyang paglapastangan sa inyong dalawa, sapat ng dahilan para siya'y Hayaan ang mga kilalang tao sa Haizhou ang magsagawa ng parusa. Sapat ng karangalan para sa kanya. Di inaasahan kayong dalawa ay dumating na yon. Kay lakas ng loob, higit pa sa kapalaluan. Kung tatanungin niyo ako, siya ay naghahanap ng kamatayan. Mga kagalang-galang, huwag pong magalit. Mangyaring pumunta sa likurang pasyo. Ang munting lingkod ang bahala sa batang ito kasama ng mga bayani. Hindi ito magtatagal. Kami ang bahala. Kayo, ang kanang Zhao, kay lakas ng inyong loob. Bakit niyo ako inaatake? Kidengxian. Kinmu. Kidengxian. Kinmu. Lucien, nababaliw ka na ba? Paano mo nagawang tawagin ang kataas-taasang isa sa ngalan? Kidengxian. Sinasabi nilang ang tronong ito ay para lamang sa mga nang inibabaw sa lalawigan ng dahas o nakatataas sa 10,000 kaluluwa. Ganoon ba? Isang ordinaryong upuan lamang ito, walang natatangi sa lahat ng aspeto. Zhao Wuji ang hari sa lalawigan. Bilang kataas-taasang mandirigma ng Daxia, may hawak na napakalakas na kapangyarihan. Nang itatag ng punong tagapagturo, ang kaharian ng mga Supreme, sinabi niya. Ang Supreme ay isa lamang, mandirigmang bahagyang, mas magaling kaysa iba. Kung ang tronong ito ay ordinaryo, at ang mga Supreme ay mga pangkaraniwang mandirigma, eh di sabihin mo, karapat-dapat ba akong umupo rito? Ang punong tagapagturo ang ating pantas, tagapagsanggalang ng Daxia, nakatataas sa milyon-milyon, siya ang karapat-dapat. Mga kataas-taasan, ano ang nangyayari dito? Ipinapahiwatig mo ba na si Lucien
Ikaw ang punong tagapagturo. Yizikyu, binalakan na kita noon pa. Ang pagkawala ni Ilu ay, nawalan ka ng pinakadakilang lalaki sa mundo. Kasalanan ito. Ako pa mismo nagtaboy sa tunay na dragon na manugang dahil sa kaliitan ng isip. Panginoon, Ano ang nangyayari dito? Zhao Qianqi, nung si Ezekiel ay aking tapat na alagad. Kayong mga Zhao, sinubukang gamitin siya bilang kawan ng kapangyarihan para sa ambisyon ninyo. Mangahas kayong humawak sa estudyante ko. Naghahanap ba ang Zhao ng kamatayan? wala akong kinalaman dito. Lahat ito kasalanan ng Zhao. HMM. Bing. Kung ligtas si tatay, ang aming angkan ay may pag-asang mabuhay muli. Binatang Ginoong Zhao, naghihintay ka pa ba sa tatay mo? Kunin niyo ang ama niya. Tatay. Panginoon, awa naman po. Nga pala, nakalimutan kong sabihin sa ama mo. Sa araw ng libing ng kapatid mo, siya'y pinatay. Tatay. Ang mga lapastangan sa Panginoon, kaming 72 alagad ng Jiksha Academy ay lilinisin ng husto ang mga salarin. Kawan ninyo kami. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa, ikaw pala ang Panginoon? Makinig ka, ang pamilya mong Ye, ang nagtaksil sa akin, naniniwala ka, alamin mo, ang iyong malinis na katawan, ay regalo ko, naniniwala ka na naman? Sinabi ko na sa'yo, ginamit ka ng mga Zhao, pumatay ako para sa'yo, naniwala ka rin ba doon? Nanahimik ako, dahil gusto ko ng wagas na pagmamahalan, walang bahid ng kasinungalingan. Ezekiel, ibinigay ko lahat sa'yo, wala akong utang na loob sa'yo. Luchen, huwag kang umalis, magbati na tayo. Sa paningin mo, ako'y isang walang kwenta. Kung hindi ko ipinakita ang tunay kong pagkatao, makikipagbati ka pa ba sa akin? Panginoon, Panginoon,